The Boss Husband. Credit to the author. 1011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Mabango ang kwarto ni Roslyn na may pinaghalong rosas at sariling pabango. Naka-crossleg siya sa kanyang malambot na kama habang nakasuot ng black lace nightdress na nakapikit. Nilulubog niya ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Tahimik na umupo si Justin sa tabi niya at kinokontrol ang kanyang paghinga hanggang sa ito ay bahagya ng bamulong. Ilang sandali ang nakalipas, binigyan niya siya ng body pill at hiniling sa kanya na tunawin ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng banal na kasulatan sa paligid ng kanyang mga meridian upang mapabilis ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya at pagpapalaki ng kanyang mga meridian. Kahit na ang body pills ay ang pinakamababang antas ng medicinal pill, mabisa pa rin ito para sa mga cultivator sa Hautian stage. Kapag natunaw na ni Roslyn ang mga table tasks, magagamit niya ang hinihigop na espiritual na enerhiya sa mas mataas na rate. Tiningnan ni Justin kanyang mga meridian sa kanyang banal na kahulugan at napagtanto na ang kanyang true chi ay dinadalisay at dinadalisay sa mas mataas na bilis kaysa dati. Para bang ang lahat ng bahagi sa isang refinery ay napalitan ng bago at mas pinahusay na mga bersyon. Hindi lamang nito pinahusay ang kahusayan ng pagpipino kundi pinahusay din ang kalidad nito. Hindi katakataka na sinabi ni Ginsel na ang mga medicinal pill ay labis na hinahangaan ng mga cultivator kumpara sa mga artifact. Maaaring ito ay isang solong gamit na tableta, ngunit maaaring umani ng mga gantimpala na lampas sa kanilang imahinasyon. Sa kasamaang palad, ang body pill ay hindi kapaki-pakinabang sa mga cultivator na tulad niya na nasa tribulation passing stage na kung hindi ay tiyak na sasamantalahin niya ang sitwasyong ito. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ni Roslyn ay lalo na makapal at ito ay malamang na asul dahil ang kanyang Dao ay nagmula sa bagyo kung kaya't ito ay sumandal sa elemento ng tubig. Well, hindi naman ito mahalaga dahil hindi ito makakaapekto sa cultivation base. Mabilis na lumipas ang oras at nanatiling tahimik sa tabi niya si Justin. Unti-unting nagliliwanag ang balat ni Roslyn na para bang may nabuong dewy film sa paligid niya. Parang kinang ng tubig na bumabalot sa kanya. Habang patuloy na lumalawak ang kaharian, isang bagong idinagdag na katahimikan ang natagpuan sa loob ng kanyang natatanging amorous aura. Hindi maialis ni Justin ang kanyang mga mata sa kanya at napalunok siya nang makita ang mga pagbabago. Ang kagandahan ni Roslyn ay hindi kasing kahanga-hanga tulad ni Maria noong una, ngunit sa ngayon, ito ay laro ng sinuman. Hindi katakataka na ang madre ay labis na nahuhumaling sa paglilinang. Talagang napabuti nito ang hitsura ng isang tao. Polihis na inisip ni Justin sa kanyang sarili. Nang siya ay natutuwa sa kanyang kagandahan, biglang umalis si Roslyn sa kanyang paglilinang nang mawala ang gamot habang ang kanyang dantian ay napuno sa isang hindi pa nagagawang antas. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagtaka nang makita si Justin na nakatitig sa kanya na halos tumulo ang laway sa gilid ng kanyang bibig. "Hobby, ikaw? Anong nangyayari sa iyo?" Mabilis na nilunok ni Justin ang kanyang laway ngunit hindi siya napahiya. "Rose baby, huwag tayong magtanim ngayong gabi." "Bakit hindi mo ba sinabi na nagmamadali ka para sa akin na maabot ang isang pambihirang tagumpay?" Tanong ni Roslyn dahil sa pagkataranta. Pilyong tumawa si Justin habang pinagsalikop ang kanyang mga palad. "Ang tagal na nating hindi naging intimate. Ay enjoy natin ang buhay hanggat kaya pa natin. Dapat nating gamitin ng husto ang oras." Naintindihan naman agad ni Roslyn ang iniisip niya. Nakakatawa pero alam din niyang wala siyang paraan para makaalis dito. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, sinunggaban na siya ni Justin sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang baywang, hinayla ang malambot nitong katawan patungo sa kanya. Hinaplos nito ang pisngi nito gamit ang isang kamay at ang isa naman nitong kamay ay dumako sa dibdib nito, hinihimas ang utong sa ilalim ng manipis na pantulog. Dumampi ang labi nito sa labi niya at nagsalo sila ng mapusok na halik. Nabuhayan ang pakiramdam ni Justin habang si Roslyn ay humihingal sa hindi inaasahang paggalaw mula sa kanya. Hindi ba't sinabi nila na ang mga magsasaka ay walang pagnanasa? Bakit ang iyong isip ay laging puno ng maruruming pag-iisip? Bulyo ni Roslyn sabay tapik sa noo niya.
Sumagot si Justin, ang mga drama ay puno ng kasinungalingan. Bakit may naglilinang kung wala silang anumang pagnanasa? Wala akong pakialam kung bakit ang iba ay naglilinang. Hiniling ko sa inyo na magtanim upang kayo ay laging malusog at maganda. Ayokong mabuli ng iba kaya gusto kong maging malakas. Ano ang silbi ng paglilinang ng aking buhay kung kaya ko? Palagi kang may karapatan sa daan. Hindi lang ako ang tama, ngunit puno rin ako ng lakas. Ikaw at si Talia ay hindi matutulog ngayong gabi. Napabuntong hininga si Roslyn nang marinig iyon. Hindi. Gusto mo magkasama tayong dalawa. Itinulak na siya ni Justin pababa sa kama anuman ang sinasabi niya. Sumandal ito sa kanya mula sa likuran at hinaila ang kanyang damit pataas, tumambad ang kanyang matambok na puweten sa ilalim nito. Nabaliw ito nang makitang wala itong suot sa ilalim nito. Tumambad sa kanya ang private parts niya. Napalunok siya at kinagat ang dila. Rose baby, tatawagan ka sana na Vixen kung nabubuhay tayo noong sinaunang panahon. Paulit-ulit mong sinasabi na may maruming pag-iisip ako pero hindi ka mas magaling sa akin. Ginawa ko ito para sa iyo. Napapikit ng mariin si Roslyn at bahagyang nanginginig sa ilalim ng kanyang mga tingin. Natuwa si Justin at hinubad niya ang kanyang damit sa loob ng ilang segundo bago siya tinagos. Bagamat matagal na silang hindi nagiging intimate, medyo mabilis silang namood dahil hindi ito ang kanilang unang pagkakataon. Naging isa sila emotionally at physically habang lumalalim ang gabi. Sa oras na nagpasya si Justin na bitawan si Roslyn, kalahati pa lamang ang kanyang malay pagkatapos ng 3 round ng matinding pakikipag-lovemaking session. Hinanap ni Justin ang Villa at tiniyak na si Hilda ay natutulog na sa kanyang silid bago nag-teleport sa silid ni Talia. Siya ay kalahating tulog nang magpakita si Justin sa kanyang silid at dinala siya sa silid ni Roslyn. Tinakpin ni Justin ang kanyang bibig bago siya makasigaw sa alarma. Akala niya ay sasamahan ni Justin si Roslyn ngayong gabi, kaya nagplano siyang matulog pagkatapos ng magandang libro. Kahit na nag-enjoy siya sa piling ni Justin, hindi ibig sabihin na kimkim niya ang sexual na pagnanasa nito. Kung tutusin, inuna niya ang emosyonal na kasiyahan kaysa sa sexual na kasiyahan ngunit hindi iyon naging hadlang kay Justin na gawin ang kanyang paglipat sa kanya. Lalong nahiya si Talia sa katotohanang binuhat siya ni Justin sa kama ni Roslyn. Ang stimulation ay mas malakas kaysa kailanman makita kung paano siya ay tumago sa tabi ng Roslyn na ganap na hubot-hubad. Kahit na hindi nila ito unang beses na gawin ito ng magkasama, hindi ito isang bagay na masasanay kahit makalipas ang 12 beses. Pinagmasdan ni Roslyn ang silk pajama ni Talia na hinubad at ngumisi siya habang si Justin ay tumago sa kanya mula sa likod. Natutuwa siya sa ekspresyon ng mukha ni Talia na para bang nasisiyahan siyang makitang naranasan ni Talia ang parehong bagay tulad ng naranasan niya kamakailan. Talia, napakaganda mo at sobrang pula ng mukha mo. Humajejek si Roslyn. Si Talia ay nalulunod sa dalawang magkasalungat na sensasyon, ang patuloy na kasiyahan mula sa mga tulak ni Justin at ang kahihiyan at pagpapasigla mula sa pagmamasid ni Roslyn. Ito ay nagpapahina sa kanyang mga kalamnan na nagdulot ng higit na kasiyahan kay Justin. Bumagsak si Talia sa kama pagkatapos ni Justin sa kanyang unang round. Ibinuka niya ang kanyang mga labi at ibinato ang masamang tingin kay Roslyn. Tawanan mo lang ako sa lahat ng gusto mo, alam mong hindi kasing ganda ng stamina ko ang sa iyo. Pinulupot ni Roslyn ang kanyang mga braso sa leeg ni Talia. Natural na hinalikan niya ang kanyang pisngi at naglapat ang kanilang mga labi. Sinamahan ito ni Talia, gumanti ng halik. Naglapat ang kanilang mga dila sa isa't isa at ang kanilang busty boobs ay nagdikit habang naghahalikan. Hahayaan na sana ni Justin si Talia na magpahinga saglit bago siya magsimula sa ikalawang round ngunit hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa kanilang intimate interaction. Hindi ito mukhang kakaiba o awkward at hinuhusgahan sa paraan ng pagkakatugma nila sa galaw ng isa't isa. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Isang pilak na sinulid ang nabuo sa pagitan nila habang sila ay naghihiwalay sa isa't isa na may nalilitong ekspresyon. Lumingon sila kay Justin ng katutubo at saka lang nila napagtanto na pinapanood sila ni Justin na may sabik na ekspresyon. Natigilan si Justin dito at ngumisi. Well. Nagkakasundo kayong dalawa sa likod ko. Sabay silang namula nang marinig ang sinabi niya.
Bulong ni Thalia. Kasalanan mo ang lahat. Gusto mong sabay natin itong gawin at kinaumagahan pagkaalis mo, nagising si Roslyn at sinabing gusto niya akong halikan. Ano ba? Pumayag ka na rin. Bakit mo ba ako sinisisi? Napabalikwa si Roslyn sa kahihiyan. Napangiti si Justin. Why are you guys explaining it to me? I never forbade it. In fact, it makes me happy to know how well you get along. Roslyn sweetie, since interesado ka sa mga babae, paano kung hahatakin ko sina Joyce at Melinda sa susunod? Kakayanin natin to nang magkasama tayong 5. Ako, hindi ako. Nag-aalala na si Roslyn. Hobby, huwag kang maniwala sa kanya, nagsisinungaling siya. Gusto ko siyang halikan dahil malapit ako sa kanya, hindi ako. Ano? Napangiti si Justin. Nagnagat ang ngipin ni Roslyn. Isang babaeng may gusto sa ibang babae. Humagalpak ng tawa si Thalia nang marinig niya iyon at kinurot niya ang pisngi ni Roslyn. Silly Roslyn, inaasar ka niya. Walang kinalaman sa kanya kahit magkagusto ka sa mga babae. Sa wakas ay napagtanto ni Roslyn na nahulog siya sa panloloko ni Justin nang tumingin siya sa kanyang mga malikot na mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumalon kay Justin para hawakan ang kanyang leeg. Sabay kayong binubuli ng dalawa. Hindi inaasahan ni Justin na ganito ang side niya. Tawa siya ng tawa at muli siyang itinulak pababa sa kama. Si Thalia dapat ang nasa harap mo pero kusa kang lumapit sa akin. Magpapalit-palit lang ako sa inyong dalawa. Sister Thalia, halika iligtas mo ako. Mama. At sa gayon nagsimula ang isa sa pinakamahabang gabi para sa kanilang tatlo. 10:12. Nagising si Justin na ganap na na-refresh ang pakiramdam pagkatapos ng madamdaming gabi. Nakahiga pa rin sina Thalia at Roslyn sa kamar hubot-hubad na naka-display ang kanilang mga hubog na katawan. Sa kabutihang palad, ang kanilang pisikal na fitness ay umabot sa punto kung saan ang mga karaniwang sipon ay hindi na issue. Hinaplos ni Justin ang kanilang mga pisngi na may nasisiyahang ekspresyon at pareho silang bamulong bilang tugon. Hindi niya maintindihan ang kanilang pag-ungol ngunit marahil ay pagod na rin ang mga ito para bigyan siya ng maayos na tugon. Iniwan niya sila sa kwarto at nagpatuloy sila sa pagtulog habang nagsasandok. Isinuot ni Justin ang kanyang mga damit at tumakbo pa uwi para mag-almusal habang humihina ng isang melodic na tune. Naisip ni Justin na gumawa siya ng isang matalinong desisyon para sa pagtitipon ng kanyang mga manliligaw upang manatili magkasama sa isang lugar. Napakasarap mabuhay ng ganito. Well, obviously, mas maganda sana kung si Marian ay magiging mas matino at titigil sa pagtulog kasama si Leah. Napuno na ng amoy ng pagkain ang Villa nang tumuntong siya sa sala. Nagulat si Justin nang makita silang nakaupo sa paligid ng dining table kahit hindi pa oras para sa almusal. Mas maaga silang nagsimula ngayon. Si Marian ay nakasuot na ng vintage-style chiffon blouse na may lace skirt at puting stockings. Lalo siyang matikas at matikas ngunit parang hindi siya bihis para magtrabaho. Si Lucille naman, maganda rin ang pananamit niya pero kumpara sa kapatid niya, kulang ang aura niya. Sa tabi ni Marian ay si Leah na kumakain ng isang malaking mangkok ng noodles at tila walang ibang tao maliban sa kanya. Suot niya ang kanyang paboritong asul na damit at kahit na malapit na ang taglamig. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa lamig dahil sa kanyang mga kakayahan. Nang makita kung gaano siya kamahal Marian, malamang na hinayaan niya si Leah na gawin ang anumang gusto niya. Kung gusto lang ni Leah na magsuot ng asul na damit, binili na sana ni Marian ang bawat asul na damit na nakita niya. Katatapos lang ni Leah sa kanyang malaking mangkok ng noodles na may ginutay-gutay na karne ng baboy at preserved na gulay nang makita niya ang pagdating ni Justin. Bumalik na ang masamang tiyuhin. Sigaw ni Leah. Inilagay si Justin sa isang mahirap na sitwasyon. He was planning to sneak his way upstairs and pretended that he slept here but he didn't expect everyone to wake up so early. Lahat sila ay binigyan siya ng kakaibang tingin, alam na nagpalipos muli ng gabi sa labas si Justin. Nalaman lang ni Rebecca at Yuna na si Justin at Marian ay nagtapos na at hindi nila inaasahan na hahanapin niya ang iba pa niyang mga manliligaw dahil lang natulog si Marian kay Leah kagabi. Nagkataon lang ang lahat ngunit sa kanilang mga mata, si Justin ay isang know-how na tao.
Sinaman siya ng tingin ni Rebecca at tinanong siya, bakit ka lumabas ng napakaaga? Halika at samahan mo kaming mag-almusal. Nagulat si Justin at lihim na humanga sa kanyang paraan ng pagtugon sa sitwasyon. Kahit alam nilang lahat ang ugali niya, maganda pa rin ang pagpapagaan. Nakaupo si Justin sa kanyang pwesto habang nakangiti habang inihain ni Yuna ang isang mangkok ng congee na may malamig na ekspresyon. Sumulyap si Marian sa kanya minsan nang pumasok si Justin sa silid ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Gayunpaman, pansamantala, inihain na ni Minhuan si Leia ng almusal bago niya ito magawa. Ilang kagat si Justin at hindi niya napigilan ang sarili na magtanong, bakit ang aga ninyong gising ngayon? Nagpout si Sheila. Lahat ng ito ay dahil kay Leia. Maaga siyang nagising at sumisigaw sa ibaba dahil gutom siya. Nagising si Sister Marian at naghanda ng almusal ngunit hindi niya nakaya kaya nagising sina Yuna at Tita Rebecca sa huli. Lahat ng kaguluhan ang gumising sa amin. Minhuan or Mina. Napabuntong hininga si Justin. Nakuha ni Leia ang lahat ng pinakamahusay na paggamot mula kay Marian. Sinabi niya kay Marian na may maasim na tono, Marian, hindi mo siya masisira. Paano mo siya agad nagagawa ng almusal dahil lang hiniling niya ito? She's still growing and hindi naman sa sobrang mahirap na hindi namin siya mapakain. I can't possible let her starve, right? Sabi ni Marian nang hindi tumitingin. Natigilan si Justin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipagluluto din kita ng almusal kung ganoon din ang ginawa mo. Kung nasa bahay ka man. Malamig na sabi ni Marian at inangat ang kanyang ulo para sumulyap sa kanya. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo, halatang labis ang pagkadismaya nito sa inasal nito kahit hindi nito sinasabi. Well, ito ay nagkaroon ng kahulugan pagkatapos ng lahat. Kagagaling lang ng kanilang relasyon pero kinailangan niyang mag-overnight ulit sa ibang babae. Wala naman siyang magagawa dahil iyon naman ang palagi niyang ginagawa. Hindi nang ahas si Justin na akitin pa siya kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Sa buong almusal, kumain si Leia ng 3 tray ng meat buns, kalahating kaldero ng congee at isang malaking mangkok ng noodles. Bilangin ang mga side dishes sa tabi, karaniwang kinain niya ang kalahati ng pagkain. Kahit na hindi gaanong kumain si Justin, alam niyang masusuka siya kung kumain na siya. Sa kabilang banda, hinimas ni Leia ang kanyang tiyan at tumalon mula sa kanyang upuan pagkatapos ng almusal. Kinuha niya ang kanyang panda mula sa kanyang yaya at lumaktaw upang manood ng telebisyon. Pamilyar na ang lahat dito kaya hindi na sila nagulat. Ngumiti si Yuna kay Justin at sinabing, Sir, pareho siya ng gana sa iyo. Talagang hilig kong maniwala na kayo ay mag-ama. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Justin. Walang saysay iyon. Wala akong ganang-gana noong kaedad niya ako. Yan ang tawag namin sa estudyanteng higit sa master. Nakangiting nagsalita si Lucille. Inilibot ni Sheila ang kanyang mga mata. Sister Lucille, alam kong magaling kang kumanta ngunit maaari ka bang maging mas matalino sa paggamit ng mga idioma? Paano ito maituturing na isang magandang bagay? Ang mga guro at estudyante ay masisindig kapag nakita nila ang kanyang gana sa paaralan. Nag-alala ang lahat ng marinig iyon. Totoong mahirap palakihin si Leia kung gaano siya ka-special. Kumunat ang noo ni Marian at lumingon kay Leia na may nag-aalalang ekspresyon. Sa oras na iyon, iniunat ni Justin ang kanyang mga braso mula sa likuran at bahagyang minasa ang kanyang mga balikat. Lumingon si Marian at nakitang sinusubukan niyang aliwin siyang mainit na tingin. Huwag kang mag-alala, ang aking anak na babae ay hindi kailangang pretuhin bilang isang normal na tao. Walang sino man ang maaaring saktan siya, tama ba ako, mahal? Tumibok ang puso ni Marian. Isang bahid ng pula ang gumapang sa kanyang mga pisngi at naramdaman niya na parang binabalot siya ng mainit na bagay. Siya. Hindi mo siya anak ko si Leia. Inalis ni Marian ang kanyang mga kamay at nagmamadaling naglakad patungo kay Leia.
Ang mga labi ni Justin ay pumulupot pababa at umiling siya sa isang buntong hininga. Hindi man lang siya sumusunod sa convention. Dapat hinalikan niya ako. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga drama sa telebisyon. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Galit na galit si Rebecca at ang iba pa, nagtataka kung bakit may bisitang darating sa ganitong oras. Maaaring ang mga tauhan ang narito upang pag-usapan ang mga bagay sa trabaho kay Sister Lucille. O nalaman ba ng mga reporter kung saan nanatili si Sister Lucille? Curious na tanong ni Sheila. Umupo si Marian sa sopa habang nakayakap kay Leia. Imposible, binalaan ko sila na huwag gawin iyon. Kung sino mang media company ang maglalakas loob na interviewin si Lucille at guluhin ang kanyang pribadong buhay, gagawin ko silang bangkarota. Inilabas ni Sheila ang kanyang dila at nanginginig sa takot. Walang magawang umiling si Yuna. Malalaman natin kung sino ito sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto. Pagkasabi nito, naglakad si Yuna patungo sa pangunahing pinto at tumingin sa peephole. Natigilan siya nang makita kung sino ang nasa likod ng pinto ngunit tuluyan niya itong binuksan. Nag-iba ang ekspresyon ng bawat isa nang makita ang kanilang mga bisita. Nakabihis na sina Talia at Roslyn habang nakatayo sila sa labas na may maningning na hitsura sa kanilang mukha. May hawak silang malalaking shopping bag sa kanilang mga braso at walang makapagsasabi kung ano ang nasa loob ng mga bag na iyon. Talia, Roslyn. Nagulat si Rebecca at ipinakita sa kanila ang isang magiliw na ngiti. Bakit kayo nandito? Tinitigan sila ni Justin. Iniwan niya sila hindi isang oras ang nakalipas. Ano ang kanilang ginawa? Si Rebecca ay malapit kay Hilde na nanirahan ng magkasama sa loob ng ilang panahon. Natural, medyo pamilyar siya kina Roslyn at Talia. Kahit na hindi niya sila tunay na mga manugang, nagustuhan pa rin niya ang mga ito dahil talagang inaalagaan nila si Justin. At the same time, dahil hindi naman talaga sila ang mga manugang niya, madali lang silang kausap at nag-enjoy siyang makipag-chat sa mga matinong babae na tulad nila. Tita Rebecca, narinig namin kay Justin na nagampon si Maria ng anak na babae. Na-curious kami kaya pumunta kami para tingnan, sabi ni Roslyn habang nakatingin kay Leia na nasa sopa. 10:13. May paraan si Roslyn sa mga salita. Partikular niyang binanggit si Maria na inampon ng bata para ihiwalay ang bata kay Justin. Mula sa kanilang pananaw, ang unang anak ni Justin ay hindi pa ipinapanganak. Kaya kahit na nagampon ng anak si Marian, hindi siya nangunguna sa kanilang paningin. Kumunat ang noo ni Maria nang marinig iyon ngunit hindi niya magawang bawiin ang mga ito, alam niyang mas gusto sila ni Rebecca kaysa sa kanya. Si Talia ay napuno ng mga inaasahan matapos marinig ang kwento mula kay Roslyn. Anumang ibang araw, hindi sila maglalakas loob na pumunta ng maaga sa umaga ngunit napilitan silang gumawa ng exception nang marinig ang balita ng bagong anak na babae ni Justin. Nakahiga si Leia sa sopa habang nakababa ang tiyan at nakayakap ang panda plushie. Tinitigan niya ang mga ito gamit ang mabilog niyang mata. Kahit bata pa siya, magaling na siya sa beauty appreciation. Halatang interesado siya sa dalawang magagandang babae. Ang cute. Tinakpin ni Talia ang kanyang bibig. Hindi nakakagulat na makita kung paano hindi niya napigilan si Leia. Ang kanyang hitsura at ang kanyang inosenteng aura ay tiyak na makakahawak sa puso ng lahat. Tiningnan siya ni Roslyn ng isang mapagmahal na tingin. Narinig ko kay Justin. Leia ba ang pangalan niya? Pinandilatan ni Marian si Justin. Malinaw na nagpalipis ng gabi si Justin kasama si Roslyn kahapon. Naunawaan ni Rebecca ang kanilang layunin sa pagbisita na sa tingin niya ay nakakatuwa. Hinawakan niya ang baywang ni Justin para ipahiwatig ang inilarawan niyang problema bago sumagot, oo. Madalas kayong magkikita kaya mas maganda kung magkakilala kayo ngayon. Pagkasabi nito, sinenyasan niya si Leia, halika, Leia, pumunta ka sa tabi ni Lola, kamustahin mo. Ah! Huminto si Rebecca sa kalagitnaan, ano ang dapat niyang itawag sa kanila? Mabilis na sagot ni Roslyn. Tawagin mo kaming tita. Ah! Natigilan si Rebecca. Ito ay pagiging direkta sa ibang antas. Nangangahulugan ito na sila ay nagsasama ng isang asawa. Kung dati, may pagkakaiba sana sa status ng unang asawa at pangalawang asawa pero sa ngayon, pantay-pantay na sila.
Naghinting ang mga ngipin ni Marian at binigyan ng nakakamatay na tingin si Justin. Walang magawang ibinuka ni Justin ang kanyang mga kamay. Wala siyang planong mangyari ang alinman sa mga ito. Si Roslyn ay palaging isang matigas na tao, maaari siyang maging banayad ngunit maaari rin siyang maging matatag kung minsan. Nakinig si Leia sa mga salita ni Rebecca ng masunurin. Ibinaba niya ang kanyang panda plushie at tumalon sa sopa bago sumugod sa harap ni Rebecca. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa mga hita ni Rebecca, iniangat niya ang kanyang ulo at tinitigan sina Roslyn at Talia. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang malambot na buhok at ngumiti pagkatapos bumantong hininga. Leia, kumusta kay Tita Roslyn at Tita Talia? Baka sa maliit niyang mukha ang pagkalito. Lola, ano po tiya? Hindi alam ni Rebecca kung paano ipapaliwanag sa kanya ang termino at tila nagyelo ang oras. Para silang pangalawang ina mo, sabi ni Rebecca pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon. Nagpout si Leia at tumingin sa kanilang dalawa na nakatingin sa kanya ng may mga titig na naghihintay, pero isa lang ang mommy ni Leia. Bahagyang nadismaya sina Roslyn at Talia sa kanyang sagot samantalang nagliwanag ang mga mata ni Marian. Naglakad siya palapit kay Leia at hinaplos ang pisngi niya. Okay lang kung ayaw mong tawagin sila ng ganyan. Itatango pa lang ni Leia ang kanyang ulo, nakita niyang inilabas ni Roslyn ang isang napakalaking teddy bear mula sa shopping bag na daladala niya sa kanyang braso. Ang teddy bear ay may malalambot na balahibo na may katanji tanging pagkakagawa na may makulay ngunit banayad na mga kulay. Ito ay maliwanag na ito ay isang mataas na kalidad na plushie at ito ay simpleng kaibig-ibig. Leia, regalo ito ni tita. Lalakad na sana si Leia pabalik kay Marian ngunit hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa napakalaking plushie. Napatingin si Talia kay Marian na may nahihiyang ekspresyon bago inilabas ang isang malaking kahon mula sa kanyang malaking shopping bag. Sa pagkakataong ito ay isang Barbie doll gift box set. Lumiwanag si Leia habang nakatingin sa parehong teddy bear at Barbie doll. Out of nowhere, she rushed over and grabbed the gifts from their hands but because of her small hands, nadala lang niya ito sa sahig. Gayunpaman, malinaw na tinanggap niya ang kanilang mga regalo. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanya na may nagtatakang mga ekspresyon, itinaas ni Leia ang kanyang ulo at binati sila ng matamis na ngiti. Tita Roslyn, Tita Talia. Si Justin ay umubo, nasasakal sa kanyang pagkain. Ang iba ay may iba't ibang ekspresyon at si Marian ay malapit nang magkaroon ng mental breakdown. Bumagsak na sana siya sa sahig kung hindi nito nasasira ang imahe niya. Leia. Napasigaw si Marian. Ikaw na walang utang na loob na bata. Paano ka nasusuhulan ng ganoon kadali? Binigyan siya ni Yuna at Rebecca ng kakaibang tingin. Ungol ni Sheila. Sister Marian, para kang Sister Teresa kapag pinagalitan niya si Tangtang. Tinatawag din niyang walang utang na loob na bata si Tangtang. Sino? Sino ang kapareho niya? Hindi niya inimbento ang terminong ito. Labis na nagalit si Maria nang banggitin niya si Teresa. Namumula na ang mukha niya at napakagatlabi. Niyakap ni Leia ang kanyang mga binti nang may paghingi ng tawad at inilapat niya ang kanyang mukha sa mga hita ni Marian. Mommy is mommy. Tita is tita. Ikaw, paano ka magaling sa pambobola sa murang edad, tinanggap mo pa ang mga suhol nila? Natigil si Marian sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak. Humajejek sina Rebecca at iba pa habang sina Roslyn at Talia ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago nagbigay ng nakakaalam ng ngiti sa isa't isa. Palihim na tumango si Justin mula sa likuran habang hinahaplos ang kanyang baba. Talagang kamukha niya ang anak ko. Napakagaling niyang makipaglaro. Walang puso niyang naisip. Gayunpaman, naging mas maganda ang kapaligiran dahil sa episode na ito. Dahil weekend na, hindi nagmamadaling umalis sina Marian at Talia para magtrabaho samantalang kinailangan ni Sheila at Lucille na umalis para sa pagsasanay sa militar at pag-eensayo. Ang iba sa kanila ay nakaupo sa sala kasama ang lahat at nag-uusap habang umiinom ng tsaa. Ang mga ng isang bata ay
Tangtang or Didi. Ang mga pandaman ng isang bata ang pinakadirekta at matalas, natural, nararamdaman niya ang kabaitan na nagmumula kina Roslyn at Talia. Hindi nagtagal, nag-init na si Leia sa kanila. Hindi maganda ang pakiramdam ni Marian tungkol sa pagbabago. Pakiramdam niya ngayon ay ibinabahagi niya ang pagmamahal ni Leia sa dalawa pang tao. Ninanakaw nila ang bahagi ni Marian. Buti na lang at nakahanap siya ng call iwan sa katotohanang mommy lang ang itatawag ni Leia sa kanya. Lumipas ang isang oras at muling tumunog ang doorbell. Ang mga kababaihan ay mayroon ng sariling mga hula mula sa nakaraang karanasan. Nakumpirma ang kanilang mga hinala nang ang mga bisita sa labas ay sina Karina, Joyce, at Melinda. Lahat silang tatlo ay may mga makukulay na bag sa kanilang mga kamay na halatang regalo para kay Leia. Hindi nakaimik si Rebecca at ngumiti siya. Mabilis kayong magtrabaho. Tatlo pa yata ang tiyahin ni Leia ngayon. Kakabati pa lang nila kay Rebecca at doon lang nila napagtanto ang pag-iral nina Roslyn at Talia nang marinig nila ang kanyang mga salita. Namula silang tatlo dahil sa kahihiyan. Walang masabi si Marian kay Rebecca at naiipit lang ang bewang ni Justin ng palihim. With a cold voice, she reprimanded him, "Are you doing this on purpose? Bakit sila nandito?" Binigyan siya ni Justin ng mapait na ngiti. "Marian my dear, be reasonable. Ikaw ang nagsabi kay Karina. Kung gayon, paano si Melinda at Joyce? Alam mo kung gaano kabuko ang labi ni Karina. Siguradong sasabihin niya ito sa kanila." Sinabi ni Justin sa isang inosenteng paraan. Nanghuhula lang si Justin pero tama siya. Binabalak ni Karina na pumunta mag-isa ngunit nakaramdam siya ng awkward na harapin ang kanyang matalik na kaibigan ng mag-isa kaya naisip niya na maaari rin niyang ipaalam kina Melinda at Joyce. Ngayong napag-usapan na nila ang mga bagay-bagay, hindi na kailangang umiwas kay Marian. Alam nilang imposibleng makakuha ng anuman mula kay Marian, kaya mas mabuti para sa kanila na panatilihin ang isang magandang relasyon sa lahat sa halip. Mabilis ang isip ni Leia. Hinawakan niya ang shirt ni Rebecca at nagtanong sa matamis na boses, "Lola, mga tita, din ba sila?" Halos himatayan si Marian sa galit nang marinig ang tanong ng kanyang anak. Ang maliit na taksil na ito ay nalulong sa pagtanggap ng suhol. 10:14. Si Rebecca ay hindi na masyadong sensitibo sa damdamin ni Marian. Naniniwala siya na dapat maging mas mapagbigay si Marian bilang asawa ni Justin. Tutal, napag-usapan na nila ang mga bagay-bagay noong nasa Central City sila. Hindi lang niya ibinigay kay Marian ang family heirloom bracelet, ngunit binigyan din ng kanyang biyenan si Justin ng kapangyarihang militar. Nararapat lamang na sumama si Marian dito. Ngumisi si Rebecca at ipinakilala ang kanyang apo sa tatlong babae. Si Leia ay nagniningning sa kaligayahan habang tinatanggap niya ang kanilang mga regalo at binabati sila. Sinisiraan ni Joyce si Justin. "Hobby, masyado kang bias. We live so close to each other but you never told me that you are adopting a daughter. I had to hear it from someone else." Ngumisi si Justin. "Ito. Nangyari lang kaya wala akong panahon para ibalita." Ngumuso si Marian. "Ano ang kinalaman nito sa iyo? Huwag mong kalimutan, anak ko si Leia." Lumiit si Joyce sa gilid, hindi nang ahas na magsalita nang magsalita si Marian. Lumilitaw na si Marian ay nag-iwan ng ilang malalim na peklat. "Marian, huwag mong takutin si Joyce. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa oras na pinilit mo siyang makipaglaro sa iyo. Halika, bumalik noong naglalaro tayo ng hopscotch, hindi ka titigil sa paglalaro hanggat hindi nagkakaroon ng cramp ang mga babae. Alam mo namang wala kang talent sa sports, bakit mo sinubukang patunayan ang iyong sarili?" Nakiramay sa kanya si Karina. "Ako. Hindi." Namula si Marian sa pagbanggit ng kanyang nakakahiyang nakaraan. "Don't you dare lie, Karina. How could you side with her?" Noon lang napagtanto ni Karina ang pagbabago sa dynamics ng kanilang relasyon at tinaakpan niya ang kanyang bibig dahil sa kahihiyan. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil narinig na siya ng iba. Si Melinda ay palaging tumitingin kay Marian sa mundo ng korporasyon. Pero bigla siyang natawa nang marinig iyon.
Ang kahinaan ni President Lysander ay sports na nakikita ko. I guess that's why we never had a company sporting event. Biglang pumasok si Justin. May isa pa, sinabi sa akin ng guro ni Marian na hindi pa siya nakapasa sa kanyang klase sa musika. Justin. You. Go to hell. Tuluyan itong nawala ni Marian at sinunggaban niya si Justin, nagbabantang sasakal siya. Kasama nito naglaro si Justin. Iminulat niya ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang dila, kunwari nawawala na siya ng hininga. Agad na sumigaw si Leia, "Go, mommy! Go, mommy!" Ang iba sa kanila ay humagalpak ng tawa nang maging mas maliwanag ang kapaligiran. Mas naging malapit sila sa isa't isa habang nagbibiroan. Mula nang dalhin ni Justin si Marian para sa kanilang kasal, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong magsama-sama. Pinigilan ng lahat na magsalita tungkol dito at sa halip ay itinoon nila ang kanilang atensyon kay Leia. Kailangang banggitin na kahit na madaling nasuhulan si Leia, siya ay napaka-dedicated din. Hindi niya tinanggihan ang mga yakap mula sa kanyang mga tiyahin pagkatapos matanggap ang kanilang mga regalo, gamulong sa kanilang mga katawan na may kasiyahang ekspresyon. Lahat sila ay pambihirang kagandahan, dahilan para mapuno ng saya si Leia sa pag-amoy ng kanilang mga pabango sa katawan. Pinigilan ni Marian ang kanyang sarili mula sa labis na pag-iisip at nagpas siyang i-lecture ang kanyang anak tungkol sa katapatan mamaya. Siya ay lubhang hindi tapat ngayon. She was basically treating them all as their mothers because they gave her gifts. Habang ang mga babae ay humahajijek at nag-uusap, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Justin. Napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Interesado silang malaman kung anong uri ng mga tawag ang natatanggap niya. Kinuha ni Justin ang kanyang cellphone na may matigas na paggalaw habang ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ito ay mula kay Teresa. Galing ito kay Teresa. Walang nakakapagod na sandali kasama ka. Si Karina ang abala ay pinahaba ang kanyang katawan at nakita ito. Tuyong umubo si Justin bago sinagot ang tawag. Teresa. Gusto mo rin bang makilala si Leia? Natahimik sandali si Teresa bago sumagot sa kanya, ang ibig mong sabihin ay ang babaeng inampun mo. Baka sa ibang pagkakataon. Wala ako sa mood ngayon. Anong ibig mong sabihin dyan? Naisip ni Justin na hindi tama ang kanyang tono. Walang nagsabi sa iyo tungkol dito. Hindi ipinalam sa iyo ng Gibson clan. Tanong ni Teresa. Nagulat si Justin. Ipaalam sa akin ang tungkol sa ano. Kung mayroon kang computer ngayon, hanapin ang mga web portal at basahin ang mga headline. Nasa Central City ako kasama si Tangtang ngayon at ngayon ko lang nakita ang balita. Medyo huli na namin itong nabalitaan, kumalat na ang balita sa buong Central City ngayon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Justin na para bang may naisip siya. Binaba niya agad ang tawag pagkatapos noon. Tanong ni Maria na may pag-aalalang ekspresyon nang mapansin niya ang pagbabago ng mukha nito. Hobby, anong nangyari? Sa kanyang opinyon, hindi kailanman mag-aalala si Justin kahit na bumagsak ang langit. Si Rebecca at ang iba ay nagtapon din ng mga nalilitong sulyap sa kanya. Natahimik si Justin at nag-teleport sa itaas para kunin ang kanyang laptop bago muling lumabas sa ibaba. Binuksan ni Justin ang browser at pumasok sa isang news portal. Nagulat ang mga babae nang mabasa nila ang mga headline. Ito. Paano ito posible? Si Rebecca ang unang bumulalas. Ang kanyang mukha ay namumutla habang siya ay nakatayo na may takot na ekspresyon. Mabilis na bumangon si Marian para alalayan siya. Sinubukan niyang aliwin siya, "Nay, huminahon ka. Ito. May nangyaring mali." Ang iba sa kanila ay labis na nag-aalala rin. Kahit na ang mga hindi talaga nakakaintindi ng politika ay alam kung gaano kakritikal ang balita at itinoon nila ang kanilang mga tingin kay Justin. Umupo pa rin si Justin na may malamig na ekspresyon. Walang mga palatandaan ng emosyonal na pagbabago sa kanyang malalalim na mga mata ngunit ang pagtatago sa ilalim ng katahimikan ay isang mabangis na tubig. Kasabay nito, ang online na balita ay nakakakuha ng pansin at ipinakita pa sa ilang mga oras bilang isang hiwalay na headline.
Higit pa rito, ang mga pangunahing website, lalo na ang mga nasa USA at Europe ay nakapag-publish na ng mga detalyadong ulat tungkol dito. Lahat sila ay halos magkaparehong mga headline ngunit gayunpaman ay nakakaakit ng pansin. Pambansang kahihiyan ng Zenica. Sinabi nito na ang dating tagapangulo ng komite, ang Vice Prime Minister at ang tanging natitirang Marshal sa militar, si Gavin, ay hindi ang biolohikal na anak ng dating Marshal, Edison. Ipinanganak siya sa kanyang ina na ginahasa ng gangrap ng hukbong sumalakay noong panahon ng digmaan. Ang mas nakakagulat na balita ay alam ng mga ex-subordinate ni Edison na binaril siya sa kanyang mahahalagang bahagi sa panahon ng digmaan dahil sinusubukan nilang umatras mula sa isang outflank ng mga kaaway. Kaya naman, baog na siya bago siya ikasal. Mayroong kahit isang ulat ng DNA na naipost online na ginawa gamit ang DNA mula sa mga labi ni Edison at DNA ni Gavin. Sinuportahan pa ng ulat ang mga haka-haka at ang mga katotohanan. Bukod pa riyan, ang mga ex-subordinate ni Edison ay may mga record patungkol sa oras na binaril si Edison at ang katotohanan na nalaman niyang buntis na ang kanyang asawa pagkatapos niyang bumalik sa Central City. Karamihan sa mga manuskrito ay naging dilaw na dahil sa katandaan na kung saan ay tila lalo itong kapanipaniwala. Imposibleng ipagwalang bahala ang katotohanan na ang mga matatandang ito na umalis sa Central City ay talagang mga dating subordinate ni Edison. Alam nila ang nakaraan at lahat sila ay umalis sa gitnang distrito, walang binigyan ng mahalagang posisyon. Walang alinlangan, ang pagbagsak na kinaharap ng mga angkan ng matatanda ay hindi makatwiran na nagpapatunay din na hindi ito maling balita. Ang mga online na balita ay kumalat sa internet tulad ng napakalaking apoy at kahit na sinubukan ng maraming mga website na tanggalin ang mga balita na halatang na-i-post online ng mga hacker, huli na ang lahat. Sa isang mundo kung saan ang internet ay globalized, ito ay imposible upang pagtakpan ito kapag groundbreaking balita tulad nito ay naipost online. Sa pinakakaunti, ang mga website sa ibang bansa ay hinding-hindi ito mabibitawan ng madali. Ang USA, Europe, Japan at iba pang mga bansa ay nagsimulang mag-broadcast ng balita sa mga pahayagan at telebisyon. Bilang pinuno at pangunahing miyembro ng militar sa loob ng mga dekada, si Gavin ay inapon ng sumasalakay na hukbo. Mas nakakatuwang malaman na ang ina ni Gavin ay ginahasa ng isang grupo ng mga kalyadong hukbo na nangangahulugang kahit ang kanyang ina ay hindi alam kung sino ang kanyang biolohikal na ama. Ang tanging natitiyak nila ay si Gavin ay inapon ng isang mananakop mula sa ibang bansa. Kahit na siya ay isang puti sa hukbo, nangangahulugan pa rin ito na si Gavin ay isang anak sa labas. Tinawag ng militar ng Zenica ang isang illegitimate child na kanilang marshal. Isa itong matinding sampal sa buong militar. Nangangahulugan din ito na ang kanilang bansa na kanilang binawi sa isang madugong labanan ay nahulog pa rin sa mga kamay ng kanilang inapon ng kaaway. Kahit na ang angkan ng Gibson ay hindi gumawa ng pagtataksil, paano tatanggapin ng mga tao ang pag-upo na ito? Hindi ba sila magiging katatawanan sa mga bansang iyon? Ang mukha ni Rebecca ay ganap na walang kulay matapos basahin ang isang dosenang artikulo ng balita at video mula sa mga pangunahing web portal. Panay ang iling niya na may luhang mga mata. Isinara ni Justin ang kanyang laptop at bumantong hininga habang nakapikit. Nangyari pa rin sa huli ang bagay na pinag-aalala niya at mas masahol pa sa inaakala niya. Sinabi sa kanya ni Welton ang tungkol sa sikretong ito kahapon noong nasa Stonegate University sila ngunit hindi inakala ni Justin na ikakalat niya ang balita kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Bukod pa rito, hindi nang ahas si Justin na maniwala na ito ay totoo. Kaya naman, binigyan siya ni Justin ng araw para pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay at kailangang pitan ng punong guro. Hindi niya inaasahan na kakalat ang balita kaninang madaling araw. Si Justin ay napakahusay sa pagtuklas ng mga peking larawan ngunit ang larawan sa online ay halatang hindi pa na-edit. Ang mga dokumento at manuskrito ay mukhang medyo legit din. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na si Gavin ay hindi tunay na inapon ng Gibson clan. 10:15. Dahil si Gavin ay hindi na inapon ng Gibson clan, nangangahulugan ito na sina Justin, Lester at maging si Parley ay hindi teknikal na mga inapon ng Gibson clan.
Si Justin ay hindi masyadong nag-aalala dahil siya ay walang kinikilingan sa Gibson clan. Ngunit ang angkan mismo ay hindi natuwa sa kinalabasan. Natuon ang atensyon ng lahat kay Justin. Ang isang sakuna na tulad nito ay higit pa sa nagbabanta sa buhay para sa isang pangunahing angkan. Gaano man kagalang ang Gibson clan, isa pa rin itong clan. Kung magprotesta ang mga tao laban sa kanila, kailangan pa rin nilang ailatag ang kanilang posisyon sa kabila ng mga kontribusyon na ginawa noon. Si Rebecca ay halos hindi nakabuo ng magkakaugnay na mga pangungusap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagtanong sa nanginginig na boses, "Anak, sabihin mo sa akin kung paano ito nangyari." Mukhang may nagsamantala sa sitwasyon. Bulong ni Justin sa sarili. Nag-isip siya sandali bago tumingin kay Karina. "Karina, alam mo ba ang tungkol kay Welten at sa kanyang anak, ang punong guro ng Stonegate University?" Alam ni Karina ang malubhang sitwasyon at tumango siya ng may mahigpit na ekspresyon. "Siyempre kilala ko sila. Isa sila sa pinakamatandang sa Jarlingnan. Anong problema? Maaari mo ba silang tingnan?" "Sa tingin ko may nangyaring masama sa kanila," sagot ni Justin. Nagtataka si Karina na malaman kung ano ang dahilan kung bakit niya ito nasabi ngunit hindi na siya naglakas loob na imbestigahan pa, kaya tumawag siya sa istasyon ng pulisya at inutusan ang mga opisyal na tingnan ito. Kakabigay lang niya ng mga utos at ang mga opisyal ay nagulat muli ng isang piraso ng pangunahing impormasyon. Binaba ni Karina ang tawag at nanlaki ang mga mata. Ang Yale clan. Sila ay nalipol kagabi. Si Welten at ang kanyang anak na si Harpen, ang mga babae sa clan at ang kanilang mga direktang kamag-anak. Bawat isa sa kanila ay binaril, patay. Tahimik ang buong silid. Si Leia na naglalaro ng Barbie doll kanina ay natahimik din sa mga bisig ni Marian dahil sa mabigat na atmosphere. Hinaplos ni Justin ang kanyang noo. Napakamangha. May ibang gumawa nito at hindi man lang sila nag-iwan ng kahit isang bakas. "Hobby, anong ibig mong sabihin dyan?" Naguguluhan si Marian. Mapait na ngumiti si Justin at sinabi sa kanila kung paano niya nalaman ang sikreto mula kay Welten. Laking gulat ng mga babae. "Kung gayon, ang Yale clan, hindi mo ginawa?" Natarante si Karina. Itinulak ni Justin ang kanyang noo. "Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ako gagamit ng baril para patayin sila?" Halatang ibang tao ang nakakaalam ng sikreto pero ayaw nilang ilantad kaya itinulak nila ang sisi sa iba. Sino ang gagawa nito? Sino pa ang nakakaalam? May iba pa kayang iba maliban sa akin ng Yale na mga inapo ni Old Marshall. Sigurado akong may iba pang tao ngunit maaaring hindi sila iyon, ginisya ni Justin. Walang sino man ang sapat na pipi upang gawin ang isang bagay na tulad nito maliban kung masisiguro nilang makakalabas sila ng buhay. Lalong naguluhan ang iba. Hindi nila alam kung saan siya pupunta nito. Biglang tumayo si Justin at sinabi kay Marian, "Marian, mag-empake ka ng magaan na bagahe." Ibinaba ni Marian si Leia sa sofa at nagtanong habang nakatayo. "Pupunta ba tayo sa Central City?" "Tama iyan." Lumingon si Justin at sinabi kay Rebecca, "Mom, kailangan mo na ring bumalik sa amin." "Ay, dapat ba nating ipaalam sa lolo mo bago bumalik? Siguradong magulo ang mga bagay sa Central City." Si Rebecca ay nababalisa. Umiling si Justin. "Walang kwenta. Malapit na ang kasal ni Duncan, kaya kailangan pa rin naming pumunta doon. Umalis na lang tayo ngayon." Hindi na nagpatuloy si Marian. Tahimik siyang tumayo at nagayos ng mga gamit niya. Inaliw ni Justin ang mga babae sa pamamagitan ng kanyang tingin. "Huwag kang mag-alala, siguradong magiging maayos din ako. Sa kasamaang palad, aalis ako muli kapag nakabalik ako ngunit ituturo ko sa inyo ang paraan upang mabilis na mapabuti ang paglilinang sa sandaling bumalik ako, kaya't huwag magpabiyay kapag wala ako." Pilit na ngumiti ang mga babae ngunit mahirap alisin ang madilim na kapaligiran sa sala. Kasabay nito, ang underground laboratory sa North Pole ay dumaan sa ilang mga pagsasayos at lahat ng kagamitan na naiwan ni Brayden ay gumagana pa rin. Nagpalit si Tony ng puting coat at nakatayo siya sa operating table na nakalagay sa gitna mismo ng laboratorio.
Nakatitig siya sa espesimen na umiikot at pilit na tinatakasan ng mesa na may malamig na tingin. Ang specimen ay walang iba kundi si Gareth. Hubad siyang nakahiga sa puting operating table at nagbabantang sisubog ang kanyang mga ugat. Umbok ang muscles niya at nanginginig ang mukha niya. Pog! Ah! Kumawala ang mga ungol mula sa kanyang lalamunan at napakasakit nito na para bang patuloy na hinihiwa ang kanyang katawan. Bakit ka sumisigaw? Ang presyo ng lakas ay paghihirap. Ngumisi si Tony at sinenyasan si Carmela kung sino ang nakangisi sa malayo. Si Carmela ay nagbago sa isang maapoy na pulang damit ng nurse ngunit ang kanyang dibdib ay natatakpan ng puntes samantalang ang ilalim ng kanyang damit ay isang miniskirt lamang. Napansin niya ang galaw ni Tony at kumuha ng syringe sa gilid na puno ng pulang likido bago ipinasa kay Tony. Kinuha ni Tony ang syringe at sinulyapan ang pandiya ni Gareth. Ang baras ni Gareth na dati nang nawasak ay lumago muli. Ang kanyang bagong laki na baras ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Ito na ang huling kuha. Ang syringe na ito ay naglalaman ng binagong gene print. Binago ko ito mula sa mga natira ni Brayden. Ikaw ang unang nakatanggap ng isang bagong antas ng pagbabago, dapat mong ipagmalaki ito. Napangiti si Tony at ipasok na sana ang likido sa kanyang arterya nang hilahin ni Carmel ang kanyang braso. She pouted while asking, "Little cripple, sigurado ka bang walang mangyayaring masama?" "Isa lang ang anak ko." Bumantong hininga si Tony at sinabing may mapang-asar na boses, "Bakit bitch, nag-aalala ka ngayon sa anak mo? Di ba sabi mo gusto mo siyang pagalingin?" Gusto daw niyang lumakas at kung hindi siya makalampas sa body modification stage, paano niya titiisin ang antimatter energy ng Godstone? Hindi. Naisip ko lang. Napagsama-sama mo lang ang memory chip ni Brayden, pwede ba? Nag-alinlangan si Carmela. Nagsisimula ng mabalisa si Tony. Sinasabi mo bang hindi ako kasing galing ni Brayden? Niloloko mo ba ako? Ano ang alam mo? Lahat ng kaalaman at alaala ni Brayden ay nakarecord sa kanyang chip. Hindi lang ako nag-extract ng impormasyon dito, nagawa ko pang pinuhin ang formula. At wala ka pa ring tiwala sa akin. No. Humajejek si Carmela at hinaplos ang kanyang dibdib. Alam ko na ikaw ang pinakamahusay, pagkatapos ay subukang hawakan ito sa Gareth, malapit na itong matapos. Ipinikit ni Gareth ang kanyang mga mata, handang tiisin ang susunod na alon ng matinding sakit nang makita niyang nabigo si Carmela na pigilan si Tony. Pagkaraang iturok ni Tony ang likido sa katawan ni Gareth, namula siya at hinimatay dahil sa sakit. Walang kwenta. Tinuya siya ni Tony. Sinuri ni Carmela ang hininga at pulso ni Gareth upang kumpirmahin ang kanyang kalagayan bago itinoon ang kanyang tingin sa kanyang pandiya. Hindi niya maalis ang mga mata sa napakalaking baras nito. Nanunuksong ngiti ang mga labi ni Tony. Bakit, bitch? Gusto mo ba iyon? Namula si Carmela. Paano ako? Anak ko pa rin siya. Hindi totoo yan, minsan ka nang namatay at nagbago ang katawan mo. Biologically speaking, hindi mo na siya anak. Napangiti si Tony. Napalunok si Carmela. Sumili ang pagnanasa sa kanyang mga mata at nagsimula siyang maglaway. Tila nag-e-enjoy si Tony na panoorin ang lovemaking session sa pagitan ng mag-ina, kaya patuloy niya itong tinutokso. Ang mga kalamnan ni Gareth ay nasa sobrang stimulated stage pa rin. Tingnan mo ang kanyang shaft. Kung susubukan mo ito ngayon, sigurado akong hindi ito bababa sa loob ng 2 oras. Hindi mo ba gusto ang isang mabangis na lalaki? Siya ay perpekto. Ang mga mata ni Carmela ay kumikinang sa pananabik. Hahawakan na sana ng kanyang mga kamay ang katawan ni Gareth ngunit nagawa niyang umatras sa huling sandali. Umiling siya at sinabing, hindi. Siya ang anak ko. Kinagat ni Tony ang kanyang mga labi at umungol. Tumalikod siya at ipagpapatuloy na sana ang kanyang pagsasaliksik nang dumating si Lester sa mga pintuan habang nagmumura. Anong kalokohan ang ginagawa niyo? May balak ba kayong sunugin ang Gibson clan? 10:16. Naglakad si Tony patungo sa hilera ng malalaking LCD screen at nagpatuloy sa paggawa sa gene project. Ano ito sa oras na ito? Tanong ni Tony na may inip na tono.
Nagsimulang manginig ang mga kalamnan sa mukha ni Lester. Stop bullshitting around. The whole world think of the Gibson clan as a laughing stock now. Illegitimate child na ang lolo ko. Ano na ang mangyayari sa clan ngayon? Ano ako? Oh. Ganun ba, ninisya ni Tony? Hindi ba maganda iyon? Akala ko ay kinasusuklaman mo si Gavin dahil hindi niya ipinasa ang angkan sa iyo. Kung magpapatuloy ito, matatapos na ang angkan at hindi ka na magagalit dito. Gusto ko ng kumpletong Gibson clan na may kapangyarihang militar. Hindi bulok na tumanggi na. Ano ang kinalaman nito sa amin? Iligtas ang angkan at patunayan ang iyong mga kakayahan. Baka makakita ng dahilan si Gavin para ipasa sa iyo ang angkan, sabi ni Tony. Umakyat ang dugo sa mukha ni Lester. Kayo. May balak kayong hayaan na lang. Hindi ba ninyo naisip na hindi ko malalaman na nagpadala kayo ng isang tao para lipulin ang angkan ni Yale? Alam nyo naman siguro ang nakaraan, tama ba ako? Tumawa si Carmela. So what if we did? It was perfect to make down the Gibson clan. I thought you hate Justin. You should be happy about this, I bet sumasakit ang ulo niya dahil dito. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Kahit na gusto mong hampasin si Justin, hindi mo dapat naapektuhan ang buong clan. Nirerespeto mo ba ako? Ungol ni Lester. Biglang tumalikod si Tony at iniabot ang kanyang mga braso kay Lester. Hindi man lang nakasagot si Lester at sa sumunod na segundo, nahulog na siya sa mga kamay ni Tony. Si Tony ay may malabakal na pagkakahawak sa kanyang leeg at madali niyang itinaas ang matibay na katawan ni Lester. Nararamdaman ni Lester ang nakakatakot na pang-aapi mula sa kanya na lumampas sa antimatter energy na dating kay Bredan. Pinigilan niya siya sa pagkabihag at hindi man lang makapag-ipon ng lakas si Lester para labanan siya. Sino ka, bakit kita igagalang? Sabi ni Tony na may masamang boses. Pinilit ni Lester na ibuka ang kanyang bibig at pinilit niyang ilabas ang mga salita sa kanyang mga labi na may paus na boses, ikaw. Pinagsama mo ang bato ng Diyos. Hindi lang iyon. Nakumpleto ko na ang perpektong plano ng pagsasanib na naiwan niya. Sa ngayon, bato ako ng Diyos at bato ng Diyos ay ako. Patuloy akong sumisipsip ng enerhiyang antimatter mula sa universo at simula pa lang ito. Nasa itaas na ako ng paggamit ng mga bata sa kalawakan kahit na wala akong pagka-Diyos. Mas mabuting huwag mo akong guluhin. Pagkasabi nito, ibinalik siya ni Tony sa lupa at ngumuso bago bumalik sa kanyang simulation. Napatingin si Carmela kay Lester na pawis na pawis. Kamangmangan, kahit na niloloko namin si Justin, bakit mo iniisip na mas mabuti ka pa? Dapat ay patuloy kang maging aso namin, who knows, baka gantimpalaan ka pa namin ng buto kapag nawala ang Gibson clan. Ikaw. Galit na galit si Lester ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili. Ako. Carmela ang tunog ng labis na paghamak nang makita ang kanyang reaksyon. Tingnan mo ang iyong sarili, hindi ako nagulat na hindi ka itinalaga ni Gavin bilang tagapagmana niya. Kung ayaw mo nang maging aso, maaari mong sabihin kay Justin kung sino ang nasa likod nito. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na gawin iyon. Ikaw ang unang mamamatay kung gagawin mo iyon. Tinuya siya ni Carmela. Bumagsak ang mukha ni Lester. Tama siya. Wala siyang ibang magawa kundi ang isumpa ito sa pangungutya niya kahit na siya mismo ay isang asong babae. Nanlamig ang puso ni Lester nang sumulyap siya kay Tony na abala sa paggawa ng iba pang mga eksperimento. Ang lalaking ito ay orihinal na pulubi at baldado sa mga lansangan ng Stonegate. Sinong mag-aakalang babangon siya at magmamana ng gawa ni Bredan sa wala pang isang taon? Ang sino mang nauna sa kanya na ng ahas na magkaroon ng mga intensyon na tulad nito ay mamamatay sa trahedya. Gayunpaman, nagawa niyang makaligtas sa kanyang mga trick. Sa ngayon, nakuha na niya ang lahat ng pananaliksik ni Bredan sa pamamagitan ng brain chip at gamit ang impormasyong iyon bilang pundasyon, sinimulan niyang tingnan ang mga nakakatakot na domain na hindi na kumpleto ni Bredan. Kinilig si Lester sa kanyang husay sa pagplano. Kung ang kakayahan ni Justin ay sumusulong sa nakakatakot na bilis, literal na nalampasan ni Tony ang lahat sa hindi maisip na antas.
Maaaring siya ay maaaring tumayo sa paa kasama si Justin, o isang araw, higaitan siya ng lubusan. Kinailangan ni Lester na pigilan ang kanyang galit kapag naisip niya ito. Kaya niyang tiisin ang kahihiyan kung iyon lang ang kailangan para mapanood si Justin na humarap sa kanyang kapahamakan. Sa parehong oras pabalik sa Central City, si Gilmore ay nakaupo sa kanyang upuan sa kanyang pag-aaral na may masamang ekspresyon. Napakadilim ng kanyang mukha na maaaring isipin ng isa na siya ay isang Grim Reaper. Kung may ibang makakakita sa kanya ngayon, hindi nila maiisip na siya ang maamo at pinong premier ng Zeneca. Sa harap ng desk niya ay may lalaking nakaluhod sa harapan niya habang nanginginig. Siya ay buff at nakasuot ng suit na siya pala ang head ng bodyguard sa Nigel clan. Anong sabi mo, hindi mo siya mahanap? Sumagot ang lalaki sa nanginginig na boses, Sir. Kami. Hinanap na namin kung saan-saan. Walang record sa Central City at hindi namin siya makontak. Para siyang nawala sa Earth. Inutusan ko kayong alaga ang mabuti ang young master. How dare you tell me that he's missing? Sino siya sa tingin nyo? Isang uri ng ligaw na hayop. Siya lang ang anak ko. Sinampal ni Gilmore ang kanyang mesa at tumayo. Itinuro niya ang lalaki at sumigaw, ano ang silbi ng pagsamasamahin ang mga babong tulad mo? Paano ko ipapaliwanag sa press na ang nag-iisang anak na lalaki ng angkan ng Nigel ay nawala sa ilalim ng pangangalaga ko? Gustong umiyak ng lalaki pero hindi na siya makasagot. Sakto sa sandaling ito, isang malabong boses ang narinig mula sa labas. Sige. Gilmore, paalisin mo sila. Garalgal ang boses ng lalaki. Agad na kumalma si Gilmore at sinenyasan ng mga gwardya na paalisin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang tingin. Nakatalikod pa lang siya nang lumitaw sa silid ang isang lalaking nakasuot ng puting tradisyonal na robe na may inukit na dragon mula sa puting jade na nakasabit sa kanyang baywang. Nakatayo siya sa harap ng isang pader kung saan nakasabit ang isang mahabang landscape painting. Nako! Ito ang tirahan sa kabundukan ng Fakhan ni Huang Gangwang ngunit kalahati lang nito. Sa palagay ko ito ay isang imitasyon ngunit ito ay isang magandang piraso pa rin. Malamang na ito ay mula sa dinastiyang Qing noong panahon ng paghahari ng Qianlong Emperor. Hindi masama, hindi masama. Sinubukan siyang purihin ni Gilmore. Tama ka, Fourth Master. Ito ay imitasyon lamang, maaari kong ibigay sa iyo kung nagustuhan mo. Bakit gusto ko ng imitasyon? Lumingon ang lalaking tinawag na Fourth Master. Mapatla ang mukha niya na walang balbas at medyo gwapo siya. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nasisiyahang ngiti at sinabi niya, ako ay nabubuhay sa loob ng halos 2 siglo. Kung talagang gusto ko ito, nakuha ko ang tunay na pagpipinta taon na ang nakalilipas. Ang aming Nigel clan ay nasa loob ng higit sa 10,000 taon. Hinahangaan ko lang ang mga antiquities upang magpalipis ng oras. Tama ka, Fourth Master. Nagkamali ako ng pagsasalita. Ibinaba ni Gilmore ang kanyang ulo sa isang mapagpakumbabang paraan. Naglabas ng folding fan ang lalaki mula sa kung saan at tinapik ang palad nito. Naglakad-lakad siya habang sinasabi, ang anak mo ay tinatawag na Gareth, tama ba? Oo. Nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Gilmore. Nawawala siya. Pang-apat na guro, tiyak na magpapadala ako ng mas maraming tao upang hanapin siya. Mangyaring bigyan ako ng mas maraming oras. Walang pagmamadali para dyan. Isang nakakaaliw na tapik ang ginawa ng lalaki sa balikat ni Gilmore. Si Gareth ay ang inapo ng aming angkan ng Nigel, responsibilidad kung pagalingin siya. Salamat sa pagiging mapagparaya. Pinunasan ni Gilmore ang kanyang malamig na pawis. Malumanay na ngumiti ang lalaki ngunit may kakaibang kislap ang mga mata nito. Gayunpaman, Gilmore, kung hindi mo siya mahanap. Ibig sabihin, wala ka ng inapo. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? 10:17. Napabuntong hininga si Gilmore at tumango. Naiintindihan ko. Great. Siyempre, ayokong bumigay sayo, pero hindi ako papayag sa mabuting konsensya mo na patakbuhin ang clan na walang kaapo-apuhan. Mas mabuti na humanap ako ng kapalit as early as possible, kaya magsikap ka pa.
Tinapik ng lalaki ang mga balikat ni Gilmore gamit ang kanyang pamaypay. Pang-apat na guro, kailangan mong magpahayag ng magandang salita para sa akin sa harap ng pinuno. Mula nang manahin ko ang posisyong ito sa aking ama, marami na akong nagawa para sa angkan. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang mga kamay. You don't have to worry about it. Hindi pa naman ganoon kaseryoso. Tutal kakawala lang ng anak mo, baka mahanap mo na siya bukas. Tama ba ako? Tama. Tama. Pinunasan muli ni Gilmore ang kanyang pawis. Gayunpaman, inilipat ng lalaki ang paksa ng usapan. Kung ang anak mo, si Garrett ay hindi na maliligtas at siya ay naging baog, pareho pa rin ang wakas sa inyong dalawa. Iyon lang ang masasabi ko. Mag-isa ka na ngayon. Bakas ang takot sa kanyang mga mata ngunit tahimik na tango lamang ang naibigay niya. Hindi na itinuloy ng lalaki ang pag-uusap at bumantong hininga siya bago sinabing, nabalitaan ko na nagkagulo ang angkan ng Gibson. Nakahinga ng maluwag si Gilmore at pinilit niyang ngumiti habang sinasagot siya, tama. Ang pagkakakilanlan ni Gavin ay kino-question ng publiko. Nakarinig na ako ng katulad na chismis noon ngunit ang Old Marshal ay isang kagalang-galang na tao kaya nawala ang chismis sa bandang huli. Sinong mag-aakala na may iba pang magkakaugnay sa mga tuldok pagkatapos ng maraming taon? Gaano ka panipaniwala ang impormasyong ito? Sa tingin ko ito ay totoo ngunit ayon sa taon ng kapanganakan ni Gavin, ang kanyang ina ay hindi ginahasa ng sumalakay na hukbo ayon sa impormasyong kumakalat sa online. Sa paghusga sa taon, malamang na nangyari ito noong digmaang sibil kaya ang salarin ay maaaring isang warlord mula sa kalabang panig. Naniniwala ako na ang media ay pinaglalaroan lamang ito upang maging isang bagay na mas malaki kaysa sa dati. Hindi mahalaga kung sino ang kanyang mga ninuno basta't hindi siya anak ni Edison. Itinuon ng lalaki ang kanyang tingin kay Gilmore. Hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka sigurado tungkol dito. Ngumiti si Gilmore. Nahulaan ko ito mula sa pile na kinuha ko. Bakol. Nataranta ang lalaki. Sinabi agad sa kanya ni Gilmore ang tungkol kay Tony. Nawala si Tony pagkatapos ng insidente kay Braden. Nakilala niya ang mga inapo mula sa angkan ng zoo noong siya ay nasa Stonegate at ang angkan na iyon ay dating mga kampan ni Edison. Paulit-ulit niyang sinasabi na may alam siya tungkol sa isang sekreto na maaaring bumagsak sa angkan ng Gibson ngunit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito. Naisip ko na may kinalaman ito sa nakaraan ni Gavin. Ngayon ay hindi ko na dapat ipakita sa kanya ang nakaraan ni Gavin. Ngunit ngayon ay hindi ko na ipinakikita ang nakaraan ni Gavin. Ay pinakawalan. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at hayaan ng ibang tao na gawin ang maruming trabaho para sa amin. Hayaan silang mag-away sa isa't isa at maaari tayong sumandal at magsaya. Iyon din ang naisip ko. Ma, ito ay isang magandang bagay. Dapat natin siyang gamitin at kumita mula rito. Ang angkan ng Gibson. Matagal na silang may kontrol sa militar. Bulong ng lalaki. Tumanggo si Gilmore. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Inikat ng lalaki ang kanyang pamaypay at tumalikod. Narinig ko ang tungkol kay Justin mula sa angkan ng Gibson. Tila, mayroon siyang mahusay na hanay ng mga kasanayan sa paglilinang. Ayon sa mga patakaran, ang mga magsasaka na nalampasan ang yugto ng pagbubuo ng kaluluwa ay maaaring humiwalay sa sistema ni Hongmeng, kaya malamang na walang pakialam si Hongmeng sa kanya. Kailangan mong mag-ingat. Parang sumasalungat si Gilmore. Fourth Master, natalo ni Justin si Braden sa kanyang sarili na nagpakita kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga kakayahan. Okay lang ba na hayaan na lang siya? Ngumuso ang lalaki. Bakit ka matatakot? Kahit gaano pa siya kalakas, binata pa rin siya. Aabot lang sa unang yugto ng tribulation passing state ang kanyang cultivation. Sa palagay mo ba ay mahina ang mga matandang halimaw sa Heavenly Realm sa Hanmeng? Bukod pa riyan, bilang Great Ancient Clan, mystical and mysterious method ang ating cultivation. Kung gaano niya kalakas ang alam ng kapatid ko o kaya niya. Magkapatid. Tumanggaw si Gilmore, mas magaan ang pakiramdam ngayon.
Tama ka. Magkakaroon pa rin ng malaking pinsala ang angkan ng Gibson kahit nakasama si Justin. Kahit na wala tayong ginawa, mawawala pa rin ang kanilang kapangyarihang militar. Sa oras na iyon, ang mga miyembro ng Gibson clan ay mapatalsik sa mga base militar sa Central City, Darlington at sa hilagang kanlurang mga lugar. Pagkatapos ay maaaring umakyat ang ating angkan at ang angkan ng Gibson ay masisipa mula sa apat na pangunahing angkan. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Iba na ang sitwasyon ngayon, magpapadala ako ng 2 soul-forming cultivator para protektahan ka ayon sa utos ni Kuya. At sa iba pa, ang lahat ay nakasalalay sa iyong swerte ngayon. Salamat, Fourth Master. Inaantok ang mga tao sa madaling araw dahil tuyo ang panahon at nakakapreskong may mainit na sikat ng araw sa taglagas na nagpainit sa buong lungsod ng Central City. Naging abala ang lahat sa kanilang paulit-ulit na araw ngunit tila iba ang mga bagay mula sa karaniwan. Pinag-uusapan ng matataas na opisyal, mga maharlika at maging ang mga sibilyan ang nakakagulat na balita tungkol sa angkan ng Gibson. Bilang isa sa mga kinatawan na pinuno ng militar sa nakalipas na ilang dekada, isa na madalas na lumabas sa telebisyon bilang pinuno ng komite at ang tanging umiiral na marshal sa Zenica, ang kanyang ina ay ginahasa na nagresulta sa kanyang pagsilang. Ang Old Marshal Edison ay baog. Kung nangyari ito sa isang drama sa telebisyon, hindi na nila pinansin ang kanyang pinagmulan dahil siya ay isang bayani. Gayunpaman, kung may nagsabi sa iyo na ang taong mahal na mahal at iginagalang ng mga mamamayan ay isang anak sa labas, walang sino man ang maaaring pumikit sa isang bagay na ganoon. Sa isang sinaunang bansa tulad ng Zenica, ang kanilang mga tao ay higit na nagmamalasakit sa linya ng dugo kaysa sa tao mismo. Ang publiko at ang media sa buong mundo ay nagulat sa kawalan ng tugon mula sa gobyerno at sa mga pangunahing angkan. Si Gavin mismo ay hindi nagbigay ng tugon kahit na walang paraan upang makatakas dito. Ang buong mundo ay naghihintay ng sagot mula kay Gavin o sa halip na aminin niya ang katotohanan at ipaliwanag ang kanyang sarili. Kasabay nito, sa bulwagan ng Gibson Mansion, si Gavin ay nakaupo sa pangunahing upuan na may kalmadong ekspresyon. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Sonny Ang at tahimik siyang tumayo sa tabi niya. Sa tabi niya ay mga kinatawan mula sa mga collateral na kamag-anak ng angkan ng Gibson, karamihan sa kanila ay matatandang lalaki. Ang tanging binata sa kanila ay si Parley na kagagaling lang sa ospital ng militar. Hindi pa tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat. Ang mga nasa mukha niya ay gumaling na ngunit ang kanyang mukha ay madilim na parang hindi niya maalis ang traumatikong karanasan. Kahit na ayaw niyang makilala ang kanyang ama, ito ay isang bagay na kailangan niyang ilagay sa ibabaw ng kanyang maliit na away. Gavin, hinihintay ng lahat ang sagot mo. Totoo ba? Tanong ng isa sa mga matatanda. Itinuon ng lahat ang kanilang tingin kay Gavin. Pumikit si Gavin at huminga ng malalim ngunit hindi siya nakasagot kaagad. Hindi napigilan ni Parley ang kanyang bibig. Great Tito, naniniwala ba talaga kayo? Paano ang tatay ko ay hindi anak ng lolo? Kung hindi niya talaga anak, bakit ipapasa ni lolo ang ganoong kaimportanteng posisyon sa tatay ko? At saka, higit pa ang nagawa niya para sa bansang ito kaysa sa sinuman sa silid na ito. Gaano man kalupit ang trato sa kanya ng kanyang ama, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na si Gavin ay hinahatulan ng sarili niyang mga miyembro ng angkan. Parley, huwag mong intindihin ito. Lahat tayo ay bahagi ng angkan ng Gibson. Lahat tayo ay naghahanap ng angkan, matigas na sabi ng isa pang matanda. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari dahil ang iyong lolo ay nasa digmaan noong mga oras na iyon at ang iyong lola ay nanatili sa likod. Lahat tayo ay hiwalay at ang iyong ama ay ipinanganak noong panahon ng digmaan. Sa katunayan, may mga tsismis tungkol dito sa Central City 40 taon na ang nakalilipas ngunit ito ay tumigil sa pagkalat dahil sa kawalan ng patunay. Imposibleng hindi tayo maghinala tungkol dito kung ang ating clan na pinuno ay may katibayan. Clan, hindi ba tayo magiging katatawanan sa buong mundo? Ang mukha ni Parley ay pumalit sa puti at pula at umikot siya para harapin ang kanyang ama. Tay, magsabi ka nga. Lumalala ang mga pangyayari. Kung magpapatuloy ito, mababawasan tayo.
Binuksan ni Gavin ang kanyang mga mata at nagpakita ng walang pakialam ng ngiti habang nakatingin sa kabuuan ng bulwagan. Akala ko dadalhin ko ito sa aking libingan. Hindi ko inaasahan na ito ay lalabas. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Ito. Gavin. Sinasabi mo bang totoo ang lahat ng ito? Paano ito posible? Kung alam ni Tito na hindi kanya anak, bakit kanya palalakihin at gagawin kang tagapagmana? Napatulala si Parley at napahigi siya sa kanyang upuan na may nakakatakot na maputlang mukha. Para bang sinipsip ang buong buhay sa kanyang katawan. 10:18. Nagsisimula ng hindi mapakali ang mga taong naruroon. Pagkatapos ng lahat, si Gavin pa rin ang pinuno ng clan. Kung ibinaba siya, hindi ba mawawalan din sila ng posisyon? Gavin, hindi ka pwedeng magbiro dito. Ikaw. Imposibleng hindi ka sa bloodline namin. Oo, Gavin, nawala ka na ba sa isip mo? Sinulyapan ni Gavin ang kanilang takot na mga mukha at sinenyasan silang tumahimik sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Ikinalulungkot ko na binaygo ko ang lahat ngunit hindi ko nais na itago pa ito. Alam kong hindi ako anak ng aking ama sa murang edad. Ang kanyang mga salita ay muling nagulat sa lahat. Itinikom ni Parley ang kanyang panga at namumula ang kanyang mga mata. Kalmado pa rin si Gavin gaya ng dati. Parang siya lang ang hindi nagpapanik. Lahat kayo ay matatanda sa angkan. Pangatlong dakilang uncle, mas matanda kayo sa akin at dapat malaman ang oras na ako ay ipinanganak. Pinag-isipan ito ng lahat at itinoon ang kanilang mga tingin sa pinakamatandang tao sa bulwagan. Third great uncle, sigurado akong natatandaan mo ang karamihan. Bakit hindi mo sabihin sa lahat ang tungkol dito? Bahagyang ngumiti si Gavin. Naninigas ang mukha ng third great uncle at huminga siya ng malalim. Sa kumikinang na mga mata, naalala niya ang nakaraan. Minsan sinabi sa akin ng aking ama na si Gavin ay isang premature na bata at siya ay nag-aalala na si Gavin ay mamatay ng maaga. Kung tutuusin, siya ay ipinanganak sa panahon ng digmaan. Kaya naman, bilang People's Army, kailangan naming manguna at magbigay ng aming mga ari-arian at pagkain para sa paggamit ng militar. Noon din kami nagsimulang makakuha ng walang katulad na paggalang sa militar. Ang mga sundalo ay tumugon sa kanila sa operasyon ng mga ina sa rehiyon ng Gavin. Samantalang ang tito ko ay nasa Jarlingnan ay kasal na sila at pagkatapos ng digmaan sa Jarlingnan ay sinundo siya ng aking tiyuhin at sila ay nagpakasal sa Central City. May nagsabi na siya ay ni-rape ng isang lokal na warlord noong siya ay nasa Southern Base ngunit ang lahat ay nag-iisip na ito ay isang sabi-sabi dahil siya ay nakabalik ng ligtas. Totoo na ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay buntis na siya ay hindi pa nabuntis. Ang Timog Kanlurang rehiyon ngunit sino ang maniniwala sa isang chismis na tulad nito? Sikat na sikat kami noon kaya nirerespeto kami ng lahat ng hukbo. Ang chismis tinanggal kaagad noong nagsimula itong kumalat. Tila nawalan siya ng lakas sa puntong ito, nakatingin kay Gavin na may masamang tingin. Gavin, maaari bang, ang chismis? Sinabi ko noon na hindi ako ang biological na anak ng aking ama. Tumango si Gavin. Totoo ang chismis. Nabuntis ako ng nanay ko matapos siyang halayin ng warlord sa Southwest Base. Ano? Tumayo silang lahat na may takot na ekspresyon. Kahit na inaasahan nila ito, iba ang ganap na marinig ito mula sa orihinal na pinagmulan. Namuo na ang mga luha sa mga mata ni Parley at ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakaramdam ng kilabot. Sinenyasan sila ni Gavin na huminahon at sinabi niya, alam kong mahirap para sa inyo na tanggapin ito, kaya hindi ko na ito pinag-usapan at hindi pa ito isinapubliko ng angkan. Kahit na hindi ako ipinanganak sa sumasalakay na hukbo, totoo na hindi ako anak ng aking ama. Kahit ang nanay ko ay hindi alam kung sino ang warlord. Nang mga panahong iyon, sinubukan nilang tumakas ang mga warlord at ang digmaan. Tulad ng mga bandido, nakapasok sa base at ginahasa ang aking ina ngunit hindi sila nakatakas sa pamamagitan ng isang tropa na kababalik lamang ng aking ina ay sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang mga ito at nagawa niyang patayin ang warlord gamit ang kanyang punyal. Ibig sabihin, hindi ka napapanganak, matagal na siyang buntis.
Ang napahaga na panganganak ay dahilan lamang para pagtakpan ang mga bagay-bagay. Tama iyan. Inamin ni Gavin. You. How dare you reveal it now? Tumayo ang isa sa mga matatanda na may malungkot na mukha. Gavin. You don't deserve to have our surname. How dare you lead the clan for decades as an outsider? Ang aming reputasyon ay nasa lupa ngayon. Paano ka pa rin kalmado? Tama siya. Kung alam mo ang tungkol sa iyong tunay na pagkakakilanlan ilang taon na ang nakakaraan, hindi mo na sana itinago ang katotohanan hanggang ngayon. Ginastos mo lang ang angkan. Sinusubukan naming bigyang katwiran ang iyong pagkakakilanlan ngunit kumilos ka ng napakasama. Ang mga matatanda ay nakaramdam ng galit at nagsimulang sampin siya. Tumingin si Parley sa kanyang ama na may masamang tingin ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kumunat din ang kilay ni Sonny Ang at may sasabihin sana siya ngunit pinigilan siya ni Gavin. Sa oras na ito, tumakbo ang isang katulong sa bulwagan at yumuko kay Gavin. Sir, nandito ang mga miyembro ng Nigel at Lee clan kasama ang ilang matatandang pinuno. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat, hindi alam kung paano magre-react. Kalmadong sumagot si Gavin, dumating sila sa tamang oras, papasukin sila. Halos masisiraan na ng bait ang mga matatanda habang pinagmamasdan nila ang katulong na papasok ang mga bisita. Gavin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Kakailanganin nating umalis sa Central City pagkatapos ng isang iskandalo tulad nito. Paano tayo magpapatakbo ng militar ng ganito? Sa tingin ko, sumuko na siya sa sarili niya. Sinisikap niyang ibagsak ang buong angkan kasama niya. Nanatiling tahimik si Gavin. Sumimsum siya sa tasa niya na para bang walang pakialam sa kanya. Galit na nagngangalit ang grupo ng matatanda ngunit wala silang maisip na paraan para pigilan ito. Nadama nila na walang silbi na parang mga tupa sa isang patayan. Hindi nagtagal, nagpakita si Gilmore kasama ang isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno samantalang si Mason ay pumasok kasama ang kanyang anak, apo at mga opisyal ng militar. Pumasok sila sa hall na may malungkot na ekspresyon. Ang maluwang na bulwagan ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Sa kabutihang palad, ang mga katulong ay naglipat ng sapat na bilang ng mga upuan ng mahogany para sa kanila upang hindi madama ng mga bisita ang pagpapabeya. Si Gilmore ay nakasuot ng suit at siya ay may seryosong ekspresyon, mukhang nag-aalala. Sa kabilang banda, tila pala kaibigan si Mason habang umiinom ng tsaa. Siya ay kumikilos na parang nandito lang siya para bisitahin si Gavin. Nang makaupo na sila, ang karamihan sa mga tingin ay dumapo kay Gilmore. Kung tutuusin, siya ang pinaka-autoridad na tao sa silid. Bukod doon, bilang premier ng Zenica, kailangan niyang tumugon sa buong bansa. Tila nalungkot si Gilmore, mamantong hininga bago sinabing, "Sir, kami. Narinig at nakita namin ang balita. Naaawa kami sa iyo ngunit kailangan pa rin naming kumilos ng responsable. Mayroon ka bang sasabihin? Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ang totoo ay ang katotohanan. Wala na akong ibang masabi." Naging pilit ang mga mukha ng mga opisyal ng gobyerno nang marinig ang kanyang pag-amin. Ang mga mata ni Gilmore ay kumikinang at ang kanyang mga labi ay kumaibot. Sa palagay ko wala na tayong ibang mapag-usapan. Si Old Marshal Edison ay isang kahangahangang tao at mas mabuting itago natin ito sa ilalim ng mesa dahil siya ay pumanaw na. Gayunpaman, ang angkan ng Gibson ay may malakas na katayuan sa Zenica at ikaw ay dating pinuno. Hindi ito hahayaan ng publiko ng ganoon kadali. Sabihin mo lang ang gusto mo sa halip na magpigil. Naiinis si Parley. Hindi siya pinansin ni Gilmore at tumingin kay Gavin ng kumikinang na mga mata. Mamantong hininga si Gavin at magsasalita na sana ngunit naputol ito ng isang kasambahay na tumatakbo papunta sa bulwagan. "Sir, Madam at Young Madam ay bumalik na." Nataranta ang lahat, nagtataka kung bakit dumating ang dalawang babae ng ganitong oras. Kumunat ang noo ni Parley. Si Gilmore ay tila sumasalungat din. Pumalaklak si Gavin at sinabing, "Maganda iyan. Papasukin mo sila."
Habang nagbubulungan ang lahat sa isa't isa, sina Rebecca at Marian ay mukhang pagod sa paglalakbay nang sila ay pumasok sa bulwagan na kinakabahan. Si Marian ay tumingin lalo na sa paglalakbay kung ihahambing sa kanyang bahagyang gusot na buhok. Namumula ang kanyang mga pisngi na para bang nasunog sa araw ng taglagas. Gaano man siya kakul at kalmado na kumilos ng normal, kinakabahan pa rin siya na tumayo sa harap ng mga pinakadakilang leader sa politika ng Zeneca. Habang nakadikit kay Rebecca, nakita niya si Gilmore at naalala niya ang gabi sa party. Napakagat siya sa labi at ang lungkot sa kanyang puso ay nahirapan siyang tumangala. Hindi napigilan ng mga nakababatang lalaki ang kanilang mga sarili na titigan siya nang makita nila ang kanyang malambing na tingin at makapigil hiningang tingin. Dahil hindi kailanman isinapubliko ni Justin ang kanyang kasal, ang alam lang nila ay natagpuan ng angka ng Gibson ang kanilang panganay na apo at ikinasal na siya. Para sa karamihan sa kanila, ito ang unang beses nilang pagkikita ni Marian. Karamihan sa kanila ay nainggit kay Justin dahil sa pagkakaroon ng kagandahang tulad niya ngunit naglakas loob lamang silang tumingin. Kahit na ang Gibson clan ay nahaharap sa isang krisis, hindi ito nangangahulugan na maaari nilang aipatong ang kanilang mga kamay sa kanya. Mukhang mas kalmado at maganda si Rebecca dahil hindi ito ang unang beses niyang nakilala ang mga taong ito. Isang pakiramdam ng kaginhawahan ang sumilay sa kanyang mga mata nang sumulyap siya kay Parley na ang mga sugat ay tila naghilom na. Napangiti si Gavin. Rebecca, Marian, bumalik ka sa tamang oras. Ngunit dapat kong itanong, nasaan si Justin? 10:19. Nagtanong si Gavin sa kanilang dalawa ngunit hinaila ni Rebecca ang manggas ni Marian nang makita niya kung gaano siya kabahan. Si Marian ay isang nervyos na pagkawasak at ibinato niya ang isang naguguluhang tingin sa kanyang biyenan. Hinikayat siya ni Rebecca sa pamamagitan ng kanyang tingin at ngumiti. Nagtatanong ang lolo mo tungkol sa asawa mo. Sabihin mo na lang. No need to be nervous. Nahihiyang tumango si Marian bago tumangala. Sinabi ni Justin na masisikip ang mga kalsada kaya nagpasya siyang bumalik muna. Ha! Jam! Lumipad ba siya pabalik? Natawa ang isa sa mga opisyal ng gobyerno. Ang iba ay sumama sa mapanuksong tawa, hindi sila natatakot na kutsain sila kasama si Gilmore sa paligid. Biglang may umalangaw-ngaw na boses mula sa likuran. Paano mo nalaman na lumipad ako pabalik? Sino te? Ang panginginig ay dumaloy sa kanilang mga gulugod. Haunted ba ang lugar na ito? Justin! Nasaan ka? Tumingin si Rebecca sa paligid habang nakangiti. Sumulyap si Gavin kay Sonny ang nakaturo sa itaas na may nakabitin ng ngiti. Sir, matagal na sigurong nakarating si Young Master dito. Nasa rooftop siya buong oras. Hindi ko na malaya na nalampasan na ako ng cultivation base niya. Kinawayan ni Gavin. You brat. Natuto kang mag-eavesdrop ha, bumaba ka dito. Sa wakas ay nahuli na ng iba, ang boses na narinig nila ay mula kay Justin. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng asul na sweater at beige na pantalon na lumitaw sa labas ng bulwagan. Kumakain siya ng kamatis na may isa pa sa kamay. Iniisip nila kung gaano na siya katagal na nakatayo roon habang pinapanood siyang naglalakad sa bulwagan. Para sa karamihan sa kanila, ito ang unang beses nilang pagkikita ni Justin at napakunot ang noo nila sa hitsura nito. Ito ay ganap na walang kapareka na magkaroon ng isang kamatis ngayon. Hindi ito ang tamang oras para gawin ito. You damn brat. Sinira mo na naman ang garden ko. Nakilala agad ni Gavin ang kamatis at napasigaw siya dahil sa inis. Inikat ni Justin ang kanyang mga labi at muling kumagat sa kanyang kamatis. Nagsimulang tumulo ang pulang katas mula sa kanyang bibig. Matanda, bakit napakakuripot pa sa katandaan? Kamatis na lang, ano bang masama kung kumain ng konti lumipad ako dito para lang sayo? Hindi mo man lang ako pinaghandaan ng tanghalian. Habang sinasabi iyon, naglakad si Justin patungo kay Marian at iniabot ang isa pang kamatis sa kanya. Tinitigan siya ni Marian na may nalilitong ekspresyon. Kahit na 2 taon na silang magkasama, hindi niya akalain na papasok siya sa ganitong sitwasyon habang kumakain ng kamatis. Hoy, mahal, ano ba ang napanaginipan mo?
Sariwa, kainin mo. Masarap sa iyo. Napangisi si Justin. Hindi pa rin napigilan ni Marian, iniisip na panaginip lang ang lahat. Walang pagpipilian si Justin kundi kumagat sa kanyang kamatis at ibinoko ang kanyang palad upang mahawakan niya ito. Natahimik ang karamihan. Ang ilan sa mga mukha ng matatanda ay kumikibot, bumagal na namilipit sa galit. Ang mga matatanda ay hindi nagkusa na makipagkita kay Justin dahil sila ay mas matanda. Iyon ang kanilang unang pagkikita at hindi nag-iwan ng magandang impresyon si Justin sa kanila na naging dahilan upang tumingin sila kay Gavin nang hindi sumasang-ayon. Sumili ang galit sa mga mata ni Parley ngunit hindi niya ito ipinakita tulad ng dati. Siya si Justin. Ang panganay mong apo. Binato ng ikatlong grand uncle si Gavin. Nakaanting tumango si Gavin. Tama. The one and only. Hindi siya mukhang maaasahan pero hindi naman siya ganoon kalala. Hindi na masama. So hindi siya ganoon kagaling. Halos malaglag ang panga nila sa narinig na komentong ganito. Naging tanga ka na yata dahil sa katandaan. Buti na lang hindi ka parte ng bloodline namin pero talagang sinusubukan mong ipasa ang clan sa isang tulad niya nang hindi sinasabi sa amin. Nawala sa isip mo. Nagtaas ng kilay si Gavin. Sixth brother, ano ang pinagsasabi mo? Bakit ko sisirain ang clan? Parte din ako ng Gibson clan just like the rest of you. Si Justin ay apo ko at part din siya ng Gibson clan. Ginagawa ko ito para sa clan natin. Stop bullshitting. Inamin mo na hindi ka anak ng tiyuhin. Si Parley, Justin at Lester ay hindi na bahagi ng bloodline. Bawat isa sa inyo ay dapat umalis. Magtatalaga tayo ng bagong pinuno. Lahat ng iba ay tumunog at itinuro ang kanilang mga daliri kina Gavin at Justin. Tahimik na nakatayo sa gilid sina Rebecca at Marian. Nag-aalala sila ngunit hindi nila sila matulungan bilang mga babaeng miyembro ng angkan. Sa kabilang banda, inubos ni Justin ang kanyang kamatis at pinanood sila na may naiintrigang ekspresyon. Huminga ng malalim si Gavin bago nagtaas ng boses sa kanila. Lahat. Bakit hindi natin pag-usapan ito mamaya kapag tapos na akong magsalita tungkol sa nakaraan? Wala nang ibang mapag-usapan. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang umupo dito at kausapin kami kung hindi ka parte ng bloodline namin? Sabi ng ika-6 na kapatid na may paghamak. Napangiti si Gavin. It's not up to declare that. Kung ipinasa sa akin ng tatay ko ang clan kahit alam niyang hindi niya ako anak, ibig sabihin bahagi pa rin ako ng clan. Bias kasi yun eh. Nakakahiya. Sigaw ng ika-6 na kapatid. Nagdilim ang mukha ni Gavin. Ika-6 na kapatid. Sapat na ako sa iyo. Ang lakas ng loob mong magalit sa aking ama. Huwag kang madala. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gavin sa unang pagkakataon nang mabanggit ang kanyang ama. Sa wakas ay sinimula na siya ng mga matatanda ng seryoso at ang pang-aapi mula kay Gavin ay naging sanhi ng kahirapan sa paghinga ng mga malapit sa kanya. Nagsimulang maramdaman ni Gilmore at ng iba pa ang tensyon. Alam nila na si Gavin ay hindi pala kaibigan gaya ng nakikita niya. Tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao mula noong nanalo siya ng kanyang titulo bilang isang marshal sa pamamagitan ng kanyang serbisyo sa digmaan. Naningkit ang mga mata ng ika-6 na kapatid at nagpatuloy siya sa pagdiin nang makatanggap siya ng pampatibay loob mula sa iba pang matatanda. Bakit? Sa wakas ay ipinapakita mo na ba ang iyong tunay na kulay ngayong nakabuntot na ako? Ikaw at ang iyong ama ay nagtutulungan at nagsinungaling sa aming lahat. Ang karamihan sa inyo ay nagpahiya sa amin. Hoy! Itinaas ni Justin ang kanyang boses at tinakpan ang boses ni Sixth Brother. Malamig ang kanyang tingin habang sinusulyapan siya. Pwede ba, tumigil ka na sa pagsigaw? Sinabi na niya na magsasalita siya tungkol dito kapag tapos na siya sa kwento niya. May Alzheimer ka ba? Ikaw, kawawa ka, paano maglakas loob? Susumpi na sana niya ito ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tapusin ang kanyang pangungusap. Si Justin ay nawala sa paningin ng lahat sa isang segundo. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa tabi ng Sixth Brother.
Ah! Si Rebecca at Marian ay sumigaw sa takot. Ang nakita lang nila ay itinaas ni Justin ang kanyang kanang braso na may dagwang ulo sa kanyang kamay. Ito ang ulo ng ika-6 na kapatid. Nanlamig ang kanyang ekspresyon at umaagos ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang isang uri ng transparent na enerhiya ay tila itinulak ang kanyang katawan ng marahan, ang walang ulo na bangkay ay bumagsak sa lupa. Mamamatay tao. Pinatay niya ang sixth brother. Bilasan mo. Arestuhin mo siya. Napukaw ni Justin ang karamihan. Tense ang mga mukha ni na Gilmore at Motion samantalang ang mga opisyal ng gobyerno sa tabi nila ay namutla. Kahit na alam nilang hindi simpleng tao si Justin, hindi nila inaasahan na tatanggalin niya ang ulo ng matanda nang walang ibang sasabihin. Ang iba pang matatanda ay naalarma at natigilan sila sa kanilang mga upuan, tinitigan si Justin na may nahihiyang tingin. Tuwang-tuwa ang mga kasambahay at gwardiya sa labas ng bulwagan na makitang nangyayari ito. Lahat sila ay tapat na mga subordinate ni Gavin kaya natural na ang aksyon ni Justin ay nakakuha ng kanilang pabor. Casual na inihagis ni Justin ang ulo at gamulong ito sa flagstone na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo kung saan-saan. Inihagis ni Justin ang kanyang mga kamay upang maalis ang dugo at sinabi sa mga kasambahay sa isang walang pakialam na tono, pakainin mo ang mga aso kung mayroon tayo nito, walang saysay na mag-aksaya ng pera para sa cremation. Sumugod ang mga veteranong gwardiya para linisin ang bangkay sa mahusay na paraan. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang balat nang marinig nila ito. Walang naglakas loob na magsabi ng anuman na natatakot para sa kanilang buhay sa harap ng isang moody na tao tulad ni Justin. 10:20. Isang masalimuot na tingin ang tinitigan ni Parley kay Justin. Sa damdamin, nakita niyang nakakatuwang panoorin si Justin na pumatay ng taong nang insulto sa kanya at sa kanyang ama. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng insulto sa katotohanang may ginawa si Justin na hinding-hindi niya gagawin. Natagpuan pa rin ni na Rebecca at Marian na kasuklam-suklam ang malagim na kamatayan kahit na marami na silang naranasan. Nakipagpalitan ng tingin si Motion sa mga miyembro ng kanyang angkan at sabay silang ngumiti ng mapait. Si Duncan na matagal ng tahimik ay hinimas ang kanyang baba at binigyan si Justin ng thumbs up. Si Gavin ay kumilos na parang walang nangyari. Ngayong tumahimik na ang lahat, ipagpapatuloy ko ang aking kwento. Hindi pa ako tapos dito. Sa pagkakataong ito, walang nang-ahas na hamarang sa kanya. Si Gavin ay humigop muli ng kanyang tsaa bago nagpatuloy. Sinabi sa akin ng tatay ko ang tungkol dito noong sapat na ang edad ko. Pagkatapos na halayin ang aking ina, labis siyang nalungkot. Nang malaman niyang buntis siya, hindi niya matiis na makipagkita sa aking ama at sinabihan itong huwag makipagkita sa kanya sa base. Kaya, sinabi niya sa kanya na maaari niyang ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan dahil hindi na siya birhen. Naawa siya sa aking ama, ngunit ang aking ama ay naging baog sa kanyang sarili sa pagpaplanong iligtas ang aking ina sa panahon ng digmaan. Ang pagkakaroon ng anak, gayunpaman, nang malaman niya ang tungkol sa traumatikong karanasan ng aking ina, nagbago ang isip niya at nagpasya na pakasalan pa rin siya. Nagsimula ng mamuo ang mga luha sa mga mata ni na Rebecca at Marian nang marinig nila ang kanyang emosyonal na pag-uusap. Nakisawsaw sila sa kanyang pagmamahalan sa gitna ng digmaan. Patuloy na ginuginitin ni Gavin ang nakaraan. Parang dalawang sugatang nilalang ang nagsisikap na linisin ang isa't isa. Ang aking ama ay kaawa-awa nang makilala niya ang aking ina na nasa pinakamababang punto rin sa buhay. Magkasama silang bumalik sa Central City at nalampasan ang kanilang mga paghihirap sa huli sa pamamagitan ng pagpapalakas loob at pagsama sa isa't isa. Tulad ng alam nyo, noong ako ay ipinanganak, ang aking ama ay pinaalis ang kanyang mga nasasakupan na alam niya ang katotohanan sa aking ama, at ginamit niya ang kanyang awtoridad upang pagtakpan ang aking ama, na minsan ay tinanggap ang aking ama. Na hindi na birhen. Hindi ba siya masisisi sa aking kapanganakan? Dahil sa kanyang mga salita, nakaramdam ng kagaanan ng aking ina at ako ay ipinanganak. Sila ay naging isang tunay na mag-asawa at sinamahan ng isa't isa sa kanilang huling 2 dekada. Ito ay pindrop na katahimikan sa bulwagan. Older Gibson, kailan mo nalaman na hindi ka anak ni Old Marshall?
Tanong ni Martian sa malalim na boses. Ngumiti si Gavin at sumagot sa kanya. Sinabi sa akin ng aking ama noong ako ay 10 taong gulang. Ano, Old Marshal, sinabi niya sa iyo. Malinaw na hindi ito inaasahan ni Martian. Tumango si Gavin. Nagmature lang ako at nabigla ako na sasabihin niya sa akin ang tungkol dito. Ngayong naisip ko ito, malamang na nagkaroon siya ng foresight. Ang isang sikretong ganyan ay may expiration date. Nag-expire siya noong 10 ako at ang akin ay nag-expire ngayon. Mahirap talagang basahin ang isip ng aking tiyuhin. Bamantong hininga ang pangatlong dakilang uncle. Napangiti si Gavin. Naningkit ang mga mata ko nang sabihin iyon sa akin ng tatay ko. Bata pa lang ako kahit gaano pa ako kamature. Napakalaking dagok na malaman na hindi ako anak ng tatay ko. Tinanong ko siya, paanong posible na hindi mo ako anak? Paano ako mabubuhay sa angkan na ito kung hindi mo ako anak? Lahat ay kukutsain ako at minamaliit ang aking ulo at ang aking anak ay walang ginawa, sinabi sa akin ni ama na hindi mo ako anak. Sa pagiging isang Gibson. Ikaw pa rin ang aking pinakamamahal na anak alam mo, noong ikaw ay sanggol pa, ang iyong ina ay walang sapat na gatas para sa iyo kaya't dinala kita sa paligid at tinanong ang mga alipin at mga kapitbahay na hindi ko kilala, na umaasa na sila ang pinakamasaya kapag nakita kitang natutulog pagkatapos ng kaunting sakit sa aking puso ito ang aking naramdaman sa nakalipas na 10 taon. Walang mas mahalaga kaysa sa iyo. Namumula ang mga mata ni Gavin sa puntong ito, nagluluksa sa pagkawala ng kanyang ama. Naawa si Sonny ang sa kanya at binigyan niya ito ng nakakaaliw na tapik sa balikat nito. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy si Gavin. Natatakot ako noong panahong iyon. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako na hindi ako magiging maayos sa malaking responsibilidad na ito dahil hindi ako ang kanyang biyolohikal na anak. Sinabi sa akin ni Itay sa isang mahigpit na boses na ang pagiging miyembro ng Gibson clan ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging kadugo. Kung gusto mong tanggapin at igalang ng iba, kailangan mong maniwala sa iyong sarili at na ikaw ay ang pinakanatatangi at pinakamahalagang tao sa mundo. Kaluwalhatian sa loob ng maraming taon. Tumigil si Gavin at lumingon kay Parley na matamang nakikinig sa kanya. Parley, lagi kong itinuro sa iyo ito ngunit hindi mo talaga naiintindihan. Hanggang ngayon, alam mo ba kung ano ang tunay na kaluwalhatian ng isang angkan? Isang mabigat na hininga ang pinakawala ni Parley at mapait siyang ngumiti. Hindi ko alam, ama. Ang gulo ng isip ko ngayon at mababaliw na ako. Nawala rin ang mga matatanda. Kitang-kita sa mga mata ni Gavin ang pagkabigo at iniwas niya ang tingin kay Justin na tahimik na nakasandal sa pinto. Ngumiti siya at nagtanong, Justin, ano sa tingin mo iyon? Napatingin ang lahat sa kanya, nakita ang malambot na pagkinang sa kanyang katawan habang tumatama sa kanya ang araw. Si Justin ay tumawa ng nakakahiya sa sarili. You're asking me. Wala akong alam tungkol sa komplikadong prinsipyo ng isang angkan. Ang alam ko lang, ang bloodline, background at tradisyon ay walang halaga kung ikukumpara sa aking mga kamao, at hindi rin ito tumutugma sa aking moral na integridad. Simple lang ang alam ko, ang mga tumatangging sumuko lang ang makakaligtas. Ha 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 ha. Humagalpak ng tawa si Gavin. Si Martian at ang iba pang matatanda ay tumawa habang umiiling. Ganyan. Ganyang malaking usapan. Hinampis ni Gavin ang kanyang upuan at may kumikinang na mga mata, sinabi niya, ang kaluwalhatian ng isang angkan ay hindi pinapanatili ng linya ng dugo. Linya ng dugo. Wala ito. Umaasa kami sa bawat henerasyon upang maunawaan na sila ang kaluwalhatian ng angkan. Igagalang ka lamang ng iba kapag naniniwala ka sa iyong sarili. Bilang isang Gibson, kailangan mong maniwala na ikaw ang pinuno ng angkan mula pa noong ipinagmamalaki ko ang clan. Ang titulong isang marshal dahil sa aking mga nagawa ay nagpalakas ng ekonomiya ng ating bansa sa loob ng mahigit 20 taon at ako ay may mga alagad sa buong mundo. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kanilang mga puso ng isang malakas na putok. Hinigpitin ni Gilmore ang kanyang pagkakahawak sa kanyang upuan na may mapupulang mukha samantalang ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno ay nabighani sa kanyang pananalita. Lumingon si Martian para harapin si Duncan na mukhang natulala.
Silly boy, naiintindihan mo ba sa wakas kung bakit ako pumayag sa kasal mo at ni Amelia? Nanginig si Duncan at tumango siya habang sumisimsim, nakiramdam sa kanyang mga sinabi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.